Mr. Silent Channel. Kabanata 811 hanggang 820. Okay, halika na. Bahagyang pinunasan ni Tang Wulan ang mga kuko ng gintong dragon at binuksan ang vent, kumislap ang spirit ring ni XEXE, at nahati ang Shadow Dragon clone, hawak ang Shadow Dragon dagger, tahimik na nag-drill sa vent. Sa ilalim ng kontrol ni XEXE, ang clone ay nagkontrata at namimilipit sa peristalsis ng katawan, at mabilis na lumabas. Sa labas ay isang koridor, at ang nakapalibot na dalawang hanay ay mga saradong silid. Lumingon sandali si XEXE sa paligid, at walang gumagalaw. Maingat siyang naglakad sa dingding, pinagmamasdan ang paligid habang naglalakad. Dahil isa itong clone at invisible clone, hindi talaga siya natatakot na matuklasan, ngunit hindi siya matatagpuan sa gilid ng confinement room, dahil ito ang magpapaalala sa mga taga Northern Legion na sila ay nakatakas. Buti na lang walang energy analyzer dito. Ang confinement room ay hindi isang mahalagang military restricted area, ito ay ginagamit lamang sa pagdetine ng mga sundalong lumalabag sa disiplina ng militar. Walang access control sa magkakahiwalay na lugar tulad ng mga kulungan, at maayos siyang nakalabas. Sa oras na ito, ang kalangitan sa labas ay ganap na madilim, ngunit ang loob ng Northern Army Base ay maliwanag na naiilawan, na may mga sundalo na dumadaan paminsan-minsan. Nagtago si XEXE sa isang madilim na sulok at tahimik na nagmamasid, ang kanyang clone ay hindi maaaring masyadong malayo sa pangunahing katawan. Sa kasalukuyang cultivation base ng Soul King, maaari lamang itong mapaghiwalay ng 1 kilometro sa pinakamarami. Kung kailangan mong mapanatili ang pakikipag-ugnayan at kontrol na lampas sa distansyang ito, ang pagkonsumo ng kapangyarihan ng kaluluwa at kapangyarihang pangkaisipan ay tataas ng husto. Napakalaki dito, at hindi masabi ni XEXE kung nasaan siya ngayon. Buti na lang at nakita niya kaagad ang eroplano. Hindi kalayuan sa confinement room, dahan-daang bumukas ang pinto ng bodega, at dahan-daang bumukas at pumarada sa loob ng bodega ang isang eroplanong kakalipag lang sa di kalayuan. Ang mas ikinagulat pa ni XEXE ay ang bodega kung saan nakadaong ang eroplano ay nasa tabi lamang kung saan matatagpuan ang kanilang confinement room, na pinaghihiwalay lamang ng dalawang pader. Sumugod si XEXE sa bodega, para lang makitang dahan-daang bumukas ang kalasag sa eroplano, at ang 4 na piloto ay tumatayo at bumababa sa eroplano. Tumalon si XEXE sa eroplano at tumingin. Ito ay isang fighter plane. May 4 na upuan sa loob, hindi naman maluwang. Tila medyo komplikado ang iba't ibang instrument at kagamitan sa loob, at ngayon ay unti-unting namamatay ang mga ilaw sa itaas. Bumaba ng eroplano ang 4 na piloto na nag-uusap at nagtatawanan. Ang kalasag na binuksan ng eroplano ay dahan-daang sumara. Sa bodega na ito, may isa pang sasakyang panghimpapawid ng ganitong uri. Ang estilo ay pareho. Kinaikit ni XEXE ang kanyang mga mata, tahimik na bumaba ng eroplano, at mabilis na bumalik sa confinement room. Nakinig si Tang Wulan sa salaysay ni XEXE tungkol sa partikular na sitwasyon, at pagkatapos na pag-isipan ito ng ilang sandali, ito ay talagang isang pagkakataon. Gayunpaman, kung titingnan natin ito gaya ng dati, maaaring hindi natin maitataboy ang eroplano ng ganoon kadali. Para makalusot sa bodega, pinakamahusay na maghintay sa eroplano. Kapag nagsasagawa ng mga misyon, natural na lumipad. Ngunit nangangahulugan ito na hindi tayo makakaakyat sa piloto sa lalong madaling panahon. Ngunit, ang loob ng sasakyang panghimpapawid ay napakaliit para itago natin. Sinabi ni XEXE, pagkaalis ng mga piloto, may mga dedikadong tauhan sa pagpapanatili upang suriin ang katayuan ng sasakyang panghimpapawid. Tinatayang isasagawa ang inspeksyon bago ang susunod na paglipad. Sinabi ni Lezengayo, ang bentahe ng isang fighter jet ay nakasalalay sa bilis nito. Kapag ito ay bumilis sa buong bilis, ang distansya na 30 kilometro ay saglit lamang. Ngunit ang fighter jet ay mayroon ding mga problema, iyon ay, napakakaunting mga panloob na posisyon. Kailangan din namin ng mga profesional na piloto. Ang operasyon. Ang interior ay hindi kayang tumanggap ng napakarami sa atin sa parehong oras. Bukod dito, ang posibilidad ng dalawa ay hindi maalis sa parehong oras. Ay isang transport plane o isang helicopter, ang panloob na kapasidad ay sapat. Ngunit ang mga ito ay masyadong mabagal sa yugto ng pagtake-off, hindi tayo makakalabas sa base ng Northern Army, natatakot ako na mahuli tayo. Sinabi ni Tang Wulan, XEXE, kung lahat tayo ay iipit sa isang fighter jet nang hindi isinasaalang-alang ang piloto, sa tingin mo posible ba ito? Sinabi ni XEXE na may kakaibang ekspresyon, mahirap. Mayroon kaming 7 tao sa 4 na posisyon. Si Lizzie lamang ay maaaring hindi sapat para sa isang posisyon. Napakaliit ng eroplanong iyon. Kinaikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, kung 4 lang tayong tao, hindi imposible kung mayroon tayong makakapagpalipad ng eroplano. Ngunit ang saligan ay tayo mismo ang makakapagpalipad ng eroplano. Mag-isa kang magmaneho. Sinabi ni Tang Wulan, ang kontrol ng sasakyang panghimpapawid ay tiyak na mas komplikado kaysa sa soul-guided na kotse, ngunit ito ay hindi nangangahulugang mas komplikado kaysa sa mecha.
Ito ay mas simple. Kung gusto mong kontrolin ang piloto na umalis, ang kawalan ng katiyakan ay masyadong malaki, at ito ay wala sa atin. Sa loob ng nakokontrol na hanay, mayroon lamang isang pagkakataon. Paano kung magkaroon tayo ng isang ideya ng kamatayan? Paano kung magkaroon tayo ng isang ideya ng kamatayan? Are we going to fly out alone? But, who does it? Kaina-hinalang tanong ni Ye Xinglan. Tumingin si Tang Wulan kay XCXA, mayroon tayong 9 na araw na natitira. Sa loob ng 9 na araw, naniniwala ako na ang eroplano sa bodega na iyon ay tiyak na lilipat muli. Maaari mo akong tingnan ng malapitan at pagmasdan kung paano nila kinokontrol ang eroplano habang lumilipad, at itala ito. Matuto. Panoorin ito ng ilang beses pa. Hindi mataas ang aking mga kinakailangan, basta't makakalabas ka ng maayos, makaalis sa direksyon. Kailangan lang lumipad ng 30 kilometro. Nanlaki ang mga mata ni XCXC at tumingin kay Tang Wulan, "Boss, hindi ka ba natatakot sa pagkasira ng eroplano? Naniniwala ka sa akin?" Nagkibit balikat si Tang Wulan at sinabing, posibleng bumagsak ang eroplano, ngunit kasama sina Zhengguo at Yuanan, ang eroplano ay hindi masisira hanggang sa mamatay. Gayunpaman, kung mabaigo tayo, maaaring hindi talaga tayo makapagsanay. Sa makatuwid, ang lahat ay nakasalalay sa iyo. Napalunok si XCXC ng kanyang laway, kung gayon susubukan ko. Sinabi ni Tang Wulan, may oras pa. Kailangan nating gawin ang plano ng mahigpit hanggat maaari, XCXC, kailangan mong magtrabaho ng husto sa mga araw na ito. Mag-reconnaissance at matutong lumipad. Bigyang pansin ang bawat detalye. Sa susunod na mga araw, darating ang mga tao mula sa Northern Army upang suriin ang sitwasyon sa confinement room araw-araw. Sinira ng helmet ang panloob na sistema at ibinalik ito. Ganon din sa pusas, nakabalat kayo lang. Kung tutuusin, napakaikli ng confinement room kaya't ang mga sundalo na namamahala sa inspection ay dumating lamang upang tingnan, at umalis nang makitang sila ay tahimik. Sa wakas, ika-7 araw na. Tahimik na bumalik si XCXC. Paano ito? Tanong ni Tang Wulan sa mahinang boses. Sinabi ni XCXC, maaaring kumpirmahin na ang 2 sasakyang panghimpapawid sa bodega na ito ay magsasagawa ng flight reconnaissance mission sa umaga at gabi bawat araw. Karaniwang naalala ko ang proseso ng kanilang paglipad. Simulan ang sasakyang panghimpapawid at ganap na bumilis. Hindi ito dapat maging isang malaking problema. Kailan tayo kikilos? Huminga ng malalim si Tang Wulan, naplano na natin ang lahat ng contingency method, at kulang na lang tayo. Sa pagkakataong ito, delikado na talaga ang sitwasyon, pero tayo ang Shrek 7 Devils, kaya hindi na lang tayo makakabalik sa ganoong karumal-dumal na paraan. Gawin mo ito bukas ng madaling araw. Mas madali dapat sa umaga kaysa sa gabi. Ang mga taong naka-duty sa ganitong oras ang pinakapagod. Kinabukasan, madaling araw. Bilang pinuno ng flight team, si Rufo ang unang dumating sa bodega. Binati namin ang mga maintenance staff na kaka-inspection pa lang ng eroplano. Tumayo siya sa ilalim ng eroplano at tumingin sa kanyang eroplano na may nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha. Mahilig na siya sa mga eroplano mula pa noong bata siya, at gusto niya ang pakiramdam ng paglipad sa kalangitan. Siya ay isang ordinaryong tao lamang, upang maging isang kwalipikadong piloto, siya ay nagsagawa ng napakahirap na pagsasanay. Sa walang humpay na pagsisikap, nagsimula ang paglipad 5 taon na ang nakalilipas. Mula sa unang trainee pilot hanggang sa kasalukuyang pinuno ng flight crew, hindi mabilang na pagsisikap ang ginawa niya. Mahilig talaga siyang lumipad. Sa harap niya, ay ang bagong federal na mandirigma, si Tianxiang 17, na siyang ika-17 henerasyong manlalaban. Nilagyan ng isang soul-guided turbojet device, ang instant acceleration ay maaaring makalusot sa sound barrier sa loob ng 26 na segundo. Ang 4 na soul-killing machine gun ay patuloy na inaatake, at 8 fixed-mounted soul-guided shell ang maaaring i-mount ng sabay-sabay para sa mga high-altitude long-range attack. Ito ay isang bagong henerasyon ng attack aircraft na maaaring umatake sa hangin at lupa sa parehong oras. Ang Federation ay nasa serbisyo mula noong palitan ng henerasyong ito ng mga mandirigma 6 na taon na ang nakakaraan, at kilala sa matatag na pagganap nito at napakataas na bilis ng pag-atake. Ito ay pinakaangkop para sa tuloy-tuloy na welga na may mga mecha, o bilang suporta sa apoy para sa mga mecha legions. Ang Tianxiang 17 fighter ay may kabuuang haba na 36 na metro at wingspan na 29 na metro. Nilagyan ito ng turbojet engine at kailangang mag-glide ng 900 metro para lumipad mula sa lupa. Ang lahat ng datos na ito ay matagal nang nakatatak sa puso ni Rufo. Mahal na mahal niya ang kanyang manlalaban, at pamilyar na pamilyar siya sa bawat detalye nito. Ang kumpletong flight crew ng Tianxiang 17 ay binubuo ng 4 na tao. Ang pinuno ng crew ay ang kapitan, ang deputy captain, ang gun shooter, at ang missile shooter. Pangunahing responsable ang kapitan sa pagkontrol sa Tianxiang 17, at ang deputy captain ay responsable para sa paggabay sa direksyon, pakikipag-ugnayan sa tore, at pagkontrol sa radar.
Ang taga-baril ng Canyon at taga-baril ng Myzil ay kung ano ang iminumungkahi ng pangalan, at ang taga-baril ng Myzil ay responsable para sa lock ng sistema ng pagkontrol ng sunog. Ito rin ang dahilan kung bakit kailangang may 4 na piloto ang Tianxiang 17. Sa mabilis na pag-unlad ng mga modernong mandirigma, sila ay umuunlad patungo sa mas kaunting tauhan. Sa pagbuo ng Soul Guidance Intelligence, 2 tao lang daw ang kailangan ng mga susunod na henerasyong mandirigma para makumplito ang kontrol ng kasalukuyang 4 na tao. Sinuri ni Rufo ang kanyang flight suit. Bilang isang ordinaryong tao, kailangan niya ang buong proteksyon ng flight suit at helmet upang mapaglabanan ang epekto ng high-speed flight ng fighter plane. Siya ay palaging isang mahigpit na tao, na isa ring mahalagang dahilan kung bakit siya ay maaaring maging isang ace pilot. Kapitan. 3 tripulante na nakasuot ng kapareho niyang damit ang pumasok mula sa labas, at ito ang 3 pa niyang kasama. May ngiti sa mukha ni Rufo, at binati niya sila. Biglang nanigas sa ere ang kamay na winuwagayway niya, dahil nagulat siya nang makitang may nahulog na figure mula sa langit, halos isang iglap lang, at unti-unting bumagsak sa lupa ang 3 niyang kasama. Atake ng kaaway. Agad namang nag-react si Rufo, ngunit nang bumukas ang bibig niya para sumigaw ng malakas. Biglang nagdilim sa harap niya, at dahan-dahan siyang bumagsak sa lupa. Reconnaissance. Isang malalim na boses ang narinig. Maraming mga figure ang marahas na bumangon mula sa paligid at mabilis na sinuri ang paligid. Nakatago sila sa isang madilim na sulok at hindi nila hinayaang malantad ang kanilang mga sarili. Dahil malapit ng isakatuparan ang flight mission, bukas na ang gate ng bodega, at makikita ang loob mula sa labas. Mabilis na kinaladkad sa sulok ang bangkay ng 4 na tripulante. Sa di kalayuan, maraming tao ang nagbigay ng kanilang mga hinlalaki sa taong gumawa ng tunog. Pagsakay, Exi. Kumaway si Tang Wulan kay Exi. Kinalabat ni Exi si Rufo at kumuha ng controller na may round button. Sabay hubad ng helmet at isinuot sa ulo. Ang pagpindot sa buton sa kamay patungo sa Tianxiang 17 fighter, biglang bumukas ang hatch sa tuktok ng sasakyang panghimpapawid. Oo, ang Shrek 7 Devils ang umatake sa crew member na ito. Siyempre hindi sila magiging killer, natulala lang silang 4 ni Rufo. Sa sandaling ito, ang mga mukha ng lahat sa Shrek 7 Devils ay kinakabahan at nasa sabik. Ito ay pahiram ng eroplano. Bukod dito, wala sa kanila ang nakasakay sa isang fighter plane. Hindi ito biro. Mula sa sandaling ito, gumawa sila ng isang bagay na labag sa batas. Siyempre, hanggat maaari silang sumugod, naniniwala ako na ang akademya ay malulutas sila para sa kanila. Naunang tumalon si Exi sa eroplano at umupo sa pangunahing upuan ng piloto. Nagmamadali din si Ye Xinglan at umupo sa co-pilot seat sa tabi niya. Ang bawat isa sa mga posisyon na ito ay napag-usapan ng maaga. Tumalon si Tang Wulan sa mga pakpak ng eroplano, at inihagis ang isang asul na pilak na emperador, buhol-buhol ang katawan ni Xu Lizi, hinayla pataas, gamit ang kanyang lakas, direktang inihagis ang katawan ni Xu Lizi, at lumapag sa kabin ng walang anumang pagkakaiba. Kabilang sa mga ito, si Xu Xiaoyan ay ipinadala rin ni Li Zhengguo sa kabin sa halos parehong oras. Mabilis na kinokontrol ni Exi ang aircraft console sa harap niya gamit ang 2 kamay. Boss, kailangan ko ng fingerprints at pupil recognition. Ikanaway ni Tang Wulan ang kanyang kamay, at isang asul na pilak na emperador ang lumipad palabas, na ikinabot si Rufo sa sulok sa ibaba. Sa isang pitik ng kanyang pulso, niyugyug ng asul na pilak na emperador si Rufo, na parang trapeze. Isa pang asul na pilak na damo ang lumabas, binalot sa kanyang katawan sa hangin, hinayla ito ng paalang, at sa sumunod na sandali, nahulog siya sa hawak ni Tang Wulan. Binuhat ni Tang Wulan si Lufu, tumalon sa payat na ilong, at ibinigay si Lufu kay Exi. Kinuha ni Exi ang daliri ni Rufo, pagkatapos ay pinisil ang kanyang ulo upang makilala ang mga fingerprint at mga pupil. Sinamahan ng 3 elektron-ikong tunog, ang mga ilaw ng instrumento sa sabungan ng sasakyang panghimpapawid ay lumiwanag ng sunod-sunod, at ang iba't ibang mga tagapagpahiwatig ay nagsimulang ipakita ang kasalukuyang katayuan ng sasakyang panghimpapawid. Nag-cheer si Exi, tapos na. Pinitik ni Tang Wulan ang kanyang pulso, tumuwid si Lan Yinhuang at pinabalik si Rufo sa lupa. Mabilis na mag-debug at magsimula. Ayon sa opisyal na oras ng paglalayag, mayroon pa tayong 1 minutong pagkakataon. Makalipas ang 1 minuto, oras na para kumpirmahin. Pagkatapos ng mga araw na ito ng pagmamasid, ang lahat ay nasa ilalim ng kanilang kontrol. Ang buong plano ay tumpak din sa pangalawa. Mabilis na ginalaw ni Exi ang mga butones gamit ang 2 kamay, at sabay na binigyan ng walang problemang kilos si Tang Wulan. Tumalbog si Tang Wulan at muling lumapag sa likod ng cabin, sa harap ng pakpak ng buntot. Zhengguo, Yuanan, pumalit ka. Sina Li Zhengguo at Yuanan Yahui ay nasa magkabilang panig sa oras na ito. Ang sasakyang panghimpapawid ay maaari lamang tumanggap ng 4 na tao sa loob, imposibleng mapipiga pa, maaari lamang itong lumipad sa isang espesyal na paraan.
Ang Blue Silver Emperor ay kumalat mula sa tanggulan, na umaabot sa fuselage hanggang sa mga pakpak sa magkabilang panig. Kasabay nito ang dahan-daang pagbagsak ng takip ng cabin, na sumasakop sa 4 na tao sa loob. Gumapang sina Yuan Enyahui at Le Zhengguo sa magkabilang gilid ng mga pakpak, at pagkatapos ay hinayaan ng Blue Silver Grass na mabuhol ang kanilang mga sarili sa mga pakpak. Ganoon din ang ginawa ni Tang Wulan, maliban na ang kanyang posisyon ay medyo nasa likod ng canopy. Ang lugar ay masasabing nakaupo sa gitna ng bayan, at medyo parang sumakay ng eroplano. Mahigpit na inayos ni Lan Yingkou ang mga katawan nilang tatlo sa eroplano, at itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kamay at marahang kumatok sa eroplano ng 3 beses. Kapag nakasara ang takip ng cabin, hindi maipapadala ang tunog, at maaari lamang itong makumpirma sa pamamagitan ng pagtap at mga galaw ng cabin. Nakaupo sa likod ng cabin, si Xu Xiaoyan ang namamahala sa pagsunod sa mga utos ni Tang Wulan. Tumawa si Xi, guys, aalis na tayo. First flight, excited na ako. Mag-ingat, ang iyong Yuan Enka ay nasa pakpak pa rin. Malamig na paalala ni Ye Xinglan sa kanya. Huwag kang mag-alala, nakikita ko. Sina Tang Wulan, Le Zhengguo, at Yuan Enyahui ay halatang partikular na nasa labas. Si Tang Wulan ay may pinakamahusay na pisikal na lakas, at bilang kapitan, palagi siyang kinakailangang maupo sa mga mapanganib na lugar. Sina Yuan Enyahui at Le Zhengguo ay may mga pakpak at maaaring lumipad. Sa mga kritikal na sandali, kahit na sila ay nakahiwalay sa eroplano sa mataas na altitude, ang kanilang survivability ay sapat na upang mapanatili silang buhay. Kaya natural na sila ang pinakamahusay na pagpipilian sa labas ng cabin. Kinokontrol ni Xi ang eroplano na parang mag-apoy. Sigaw niya sa sarili at pinindot ang pulang butones. Kaagad, ang 17 Tianxiang ay marahas na yumanig, at sumunod ang isang malupit na hagong. Ang turbojet sa likuran ay nagsimulang umikot sa napakabilis na bilis, at ang malakas na daloy ng hangin ay dahan-daang bumulwak palabas ng sasakyang panghimpapawid, na dahan-daang itinulak ang sasakyang panghimpapawid pasulong. Shanju, bakit mo sinimulan ng maaga ang pag-aapoy? Pakisagot. Sa sandaling ito, narinig ng earphones ni Xi ang mabilis na pagtatanong. Agad niyang hininaan ang kanyang boses at sumagot, mayroong maliit na palakpakan, at hiniling sa akin ng mga kawani ng maintenance na subukan ang ignition test. Bakit hindi mo muna iniulat ang kabiguan? Nagkaroon ng error sa iyong proseso. Isang seryosong boses ang nanggaling sa headset. Paumanhin, mali ang proseso ko. Sabi ni Xi. Ngayon, utusan kang patayin kaagad ang makina at maghintay para sa pagproseso. Oo. Pumayag si Xi, at si Tianxiang 17 ay dahan-daang lumabas sa shutdown na warehouse sa ilalim ng kanyang kontrol. Walang alinlangang hindi pamilyar ang pagmamaneho ni Xi, ngunit ang sasakyang panghimpapawid mismo ay napakabigat. Naobserbahan ni Xi ang operasyon ni Rufo sa loob ng napakaraming araw, at hindi pa rin mali ang pinakapangunahing mga kontrol. Pagkatapos magtaksi palabas ng bodega, kailangan niyang kontrolin ang eroplano na pasulong ng humigit kumulang 300 metro, at pagkatapos ay lumiko sa kanan upang makapag-take off sa runway. Shanju, anong ginagawa mo at bakit ka lumabas ng cabin? Isang galit na boses na naman ang nagmula sa headset. Biglang nagtaas ng boses si Xi, at natakot na nagsabi, ang control system ay hindi gumagana, mangyaring humiling ng suporta. Ang kanyang tunog na pag-aaral ay napakatingkad kaya hindi maiwasan ni Ye Xinglan na tumingin ng kaunti, dahil sa oras na ito ay parang wala ito. Nagbago ang karaniwang boses ni Xi. Huwag magpanik, try your best to control it. Darating din ang repair car sa inyo, subukang kontrolin para hindi mabangga. Sa kabilang bahagi ng tore, tila kumalma ito. Kontrolin. Siyempre dapat itong kontrolin, ngunit ito ay kinokontrol upang mabilis na mag-alis. Itinulak ni Xi ang propulsion lever at mabilis na umikot ang eroplano, dahil medyo mabilis ang takbo. Sa pagliko, ang eroplano ay lumiko at ang mga pakpak sa magkabilang panig ay pumutok, ngunit ito ay mas mabilis kaysa sa normal na bilis at dumiretso sa runway. Shanju, babalaan ka. Sino ka ba na naglakas loob na mang-hijack ng eroplano? Ito ay isang malaking krimen, ito ay isang malaking krimen, itigil ka agad, kung hindi, ang base ay may karapatang sirain ka. Biglang nagbago ang boses ng tore. Lumalamig na. Nagulat si Xi, ito ay natuklasan, paano ito magiging posible? Sa tingin niya ay marami siyang natutunan. Si Xu Lizhi, na nakaupo sa likod na hanay, ay biglang kinurot ang isang bagay mula sa itaas ng cabin at hinayla ito pababa, sa tingin ko ito ang naglantad sa atin. Maliit na kamera iyon. Walang alinlangan na maipapadala nito ang sitwasyon sa cabin sa tore. Hanggat hinihila ng tore ang video, makikita mo agad ang sitwasyon sa kanilang panig. Nagmamadaling sinabi ni Ye Xinglan, mabilis. Alam ko.
Hinayla ni XCXC ang propulsion lever at huli na para makasakay sa runway, dahil tumunog na ang matitinding sirena, at malabo na kitang-kita na ang baffle na ginamit upang isara ang runway sa malayong runway ay dahan-daang tumaas, kahit na sila ay makasakay ako sa runway mamaya, at imposibleng mag-alis. Ang mga mata ni XCXC ay kumikislap, at hinayla niya ang propeller control lever gamit ang kanyang kanang kamay, at marahas na binawi ito. Sa isang iglap, isang kakilakilabot na tulak ang agad na nagdiin sa 4 na tao sa cabin sa mga upuan, at ang 3 tao sa labas ng cabin ay nakaramdam ng malakas na puwersa na nagmumula sa kanila, at isang napakalakas na agos ng hangin ang agad na tumama sa kanila. Sumigaw si Tang Wulan, battle armor. Sabay-sabay na inilabas ni Yuan and Yahui at Le Zhengguo ang kanilang sariling battle armor, at siya ay walang exception. Sa takip ng helmet at maskara, ito ay mas mahusay. Biglang bumilis ang sasakyang panghimpapawid, at hindi ito bumibilis ng tuluyan. Ang ilong ng Tianxiang 17 ay unang umangat at tumalon, at pagkatapos ay biglang tumalon ang buong sasakyang panghimpapawid. Nasa taxiang runway sila ngayon, na hindi totoong runway. Mahigit 300 metro lang ang layo nila sa runway sa harapan. Sa kabilang bahagi ng runway ay isang piraso ng damo, o isang madulas na sinturon. Ang leveling ay level pa rin, ngunit hindi matigas na lupa. Isang nakasisilaw na orange na liwanag ang sumabog mula sa tailjet ng Tianxiang 17, at ang distansya na 300 metro lamang ay halos biglaan. Halos kaagad, sumugod sila sa damuhan. Umungol si XCXC at hinayla ang joystick gamit ang lahat ng kanyang mga kamay. 400 metro lang ang lapad ng damuhan, at may malaking kwartel sa harapan niya. Kung hindi sila makakalipad, pagkatapos ay tatamaan nila ito ng direkta. Habang hinihila ang pakiramdam ng kontrol, ang mga sandata ng labanan ng 4 na tao sa kabin ay nagkakaisang pinakawalan. Walang gustong mamatay. Hindi tulad ng inaasahan nila ang sitwasyon. Hindi sila makaalis sa totoong runway. Wala silang choice kundi lumaban. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Xu Xiaoyan. Marahas na yumanig ang Tianxiang 17 sa damuhan. Nang makitang aabot sa dulo ang 400 metrong distansya sa damuhan, nasa unahan lang ang makapal na kongkretong pader. Sa sandaling ito, malakas na yumanig ang eroplano, at sumabog ang malakas na kapangyarihan ng Tianxiang 17. Ang ilong ay pataas, at ang lahat ng mga panginginig ng boses ay biglang tumigil. Ang kongkretong pader sa harap ay tila lumubog, at isang pagsabog ng tunog ay nagmula sa ilalim ng eroplano. May malakas na kaluskos, ngunit sa sumunod na sandali, sumugod pa rin sila sa langit. Wow! Lumilipad ito. Excited na bulalas ni XCXC. Nagkaroon ng banggaan, mabilis na suriin kung ano ang nangyayari. Umungol si Ye Xinglan sa kanya. Sinulyapan ni XCXC ang instrumento, pagkatapos ay nagkibit balikat, at sinabing, paumanhin, hindi ko maintindihan. Sa tingin mo ba makokontrol ko talaga ang buong eroplano sa pamamagitan lamang ng panunood sa kontrol ng lalaking iyon sa loob ng ilang araw? Kung tutuusin sa kasalukuyang sitwasyon, lumilipad man lang tayo, lumilipad sa hangin, na tinatawag na soaring. Haha, bilasan mo, bilis. Habang nagsasalita, marahas niyang hinayla ang control sense, at mabilis na umakyat ang eroplano. Isang galit na boses mula sa tore ang nagmula sa headset, bumalik ka kaagad, kung hindi, agad itong maglulunsad ng ground-to-air attack. Hindi ito isang babala, ito ay isang utos. Sa sandaling ito, sa lupa, isang serye ng mga soul guide ray ang dumaan sa himpapawid, na naglalabas ng nakakasilaw na kinang. Walang alinlangan na ang mga soul guidance ray na ito ay ginagamit para balon sila. May kakayahan kang barilin si Lao Su. Para sabihin sa iyo ang totoo, kami ang 7 Shrek na halimaw sa henerasyong ito. Kung mamamatay kami, maghihintay ka sa galit mula sa Shrek Academy. Umungol si XCXC, at pagkatapos ay mabilis na pumikit. Ang tagapagbalita. North Navy Regiment Base, Tore. Nagkaroon na ng kaguluhan sa Tore sa oras na ito. Ang sistema ng pagsubaybay ay nagpakita na ang isang Tianxiang 17 ay napilitang lumipad sa loob lamang ng 700 metro na may nakakabit na runway at damuhan. Bagaman ito ay natuklasan sa oras, ang lahat ay dumating ng biglaan na ang lahat ay hindi makapag-react dito sa unang pagkakataon. Ang sitwasyong ito ay masasabing hindi pa nagagawa. At nang magmula sa tagapagbalita ang mga salitang Shrek 7 Monsters, medyo nataranta ang mga staff sa audience. Tama ang commander ng Special Operations Squadron. Ang Northern Navy Regiment ay ang likod na hardin ng Sun Moon Royal Soul Master Academy. Ngunit ito ay tiyak na dahil dito na ang mga tao dito ay mas alam kung ano ang ibig sabihin ng Shrek Academy at kung ano ang kinakatawan nito. Ang dahilan kung bakit ang North Navy Regiment ay walang estudyanteng nagtapos sa Shrek Academy ay may malaking kahalagahan sa politika. Kung wala ang suporta ng Federation, ito ay magiging imposible. Sino ang hindi nakakaalam na ang pinakamahusay na mga master ng espiritu sa mainland ay nagmula sa Shrek? Gayunpaman, kahit na muli nilang tanggihan si Shrek, hindi nila magiging malinaw ang kahulugan ng mga salitang Shrek 7 Monsters. Ang simpleng 5 salita na ito ay ang simbolo ng buong Shrek.
Kung talagang namatay ang Shrek 7 Devils dito, siguradong magiging sensational event ito para sa buong Federation. Si Colonel Liu Ming, ang pinakamataas na commander ng Tore, naging berde sa oras na ito. Ano ang sitwasyon? Kailan dumating ang Shrek 7 Devils sa North Navy Regiment Base? Ang balitang nakuha niya ay sinabi lamang na may ilang matatalim na tao ang naaresto sa loob ng base, posibleng mula sa Shrek Academy, at kailangan lang silang makulong ng ilang araw at pagkatapos ay pakawalan. Gayunpaman, ang sitwasyong iniulat ng mayor ay ang mga mag-aaral na ito ng Shrek ay dapat na nakasuot ng mga pusas na pang soul sealing at helmet silang helmet. Bakit kaya nilang magpalipad ng eroplano para lumipad? Colonel, ano ang dapat kong gawin? Ang mga tauhan sa Tore ay lahat ay nakatingin kay Liu Ming. Medyo maikli ang paghinga ni Liu Ming, ay connecta agad ako sa komunikasyon ng general. Ang commander ng North Navy Regiment, Teniente General Shen Yu, ay isang nakasisilaw na bituin ng bagong henerasyon ng militar. Siya ay naging isang tenyente general sa edad na 38 pa lamang. Pambihirang itinaguyod ng Federation. General, ito ang sitwasyon, mangyaring turuan. Nakumpleto ni Colonel Liu Ming ang kanyang ulat sa lalong madaling panahon. Natahimik ang kabilang panig ng komunikasyon, lumabas ang Sky Flying Corps, at lumipad ang North Sea 1st Mecha Corps. Siguraduhin ang kanilang kaligtasan. Ilunsad ang proteksyon ng hangin. Kung maaari, pilitin silang bumalik at lumapag. Kung ipipilit nila, siguraduhin ganoon din sila. Seguridad. Oo, naiintindihan ko. Ang Shrek 7 Devils. Ang mga salitang ito ay masyadong makapangyarihan, kahit na isang tenyente general, at isang tenyente general na nasa estado ng kawalan ng pagkakaisa sa Shrek Academy, ay hindi nang ahas na hayaan silang mamatay sa kanilang sariling teritoryo. Si Shen Yu, nakasuot ng uniforme, ay nakatayo sa opisina. Siya ay halos 1.7 metro ang taas at may tuwid na uniforme ng militar. Ang mga taon ay hindi nag-iwan ng masyadong maraming marka sa kanyang mukha. Parang mga 30 years old pa lang siya. At napakaganda din niya. Noong nasa Sunmoon Royal Soul Master Academy siya, school flower level din siya. Hayaan si Major Bingfeng na puntahan ako. Pinindot ni Shen Yu ang isang buton sa mesa at nag-order. Shrek 7 Devils. Kumunot ang noo ni Shen Yu. Nakatanggap sila ng balita na ang mga mag-aaral mula sa panloob na patio ng Shrek Academy ay dumating upang isagawa ang karanasan. At alam niya ang tradisyon ng Shrek. Nagpadala pa siya ng isang tao para subukan sa islang iyon. Bilang commander ng North Navy Regiment at ang deputy commander ng Northeast Military Region, siya ay nasa militar, lalo na sa sarili niyang regiment. Magkaroon ng malaking antas ng karapatang magsalita. Ngunit malinaw naman, ang kanyang diskarte ay binatikos ng husto ng kanyang mga nakatataas sa maikling panahon. Kaya, para sa kanya, ang islang iyon ay isang misteryo. Dumating muli si Shrek, at inangkin na siya ang Shrek 7 Devils. Kung talaga, medyo hassle talaga. Palaging pinuprotektahan ng Shrek Academy ang mga pagkukulang. Kung ang Shrek 7 Devils ay naaksidente sa kanya, kahit paano niya ipaliwanag ito ng makatwiran, natatakot ako na hindi nito mapatahimik ang galit ng Shrek Academy. Ang 7 Shrek Monsters ay hindi basta-basta pumili. Ito ay dapat pagkatapos na ang nakaraang henerasyon ng Shrek 7 Devils ay nagretiro at ang labas ng mundo ay hindi alam kung gaano katagal bago sila makapiling muli. At alinsunod sa prinsipyo ng Ninkei Not Overrun, kung walang sapat na magagaling na kandidato, mas gugustuhin na hindi lumitaw ang mga bakante. Ang 7 Shrek Monsters ng mga nakaraang henerasyon ay hindi komportable at nakakagulat na napakatalino. May isang henerasyon ng Shrek 7 Monsters na nahulog dahil sa isang espesyal na kaganapan. That time, biglang nagpakita ng pangil ang Shrek Academy na kanina pa natutulog at maamo. Ang kakilakilabot na aksyong paghihiganti ay sariwa pa rin sa alaala ng mga tao hanggang ngayon. Nakita rin ito ni Shen Yu sa mahigpit na kumpidensyal na impormasyon ng militar. Ang insidenteng iyon ay direktang humantong sa pagpapalit ng 16 na miyembro ng Federal Assembly. Malinaw na walang sinuman sa mga tao ang nakakaalam kung ano ang nangyari, ngunit ang oras na iyon ay nagdulot ng malaking pagkabigla sa buong itaas na antas ng Federation. Kung ano ang nangyari, walang record nito. Sinabi lang na ang mga kahihinatnan ay lubhang seryoso. Ang lahat ng mga taong nauugnay sa dalawang namatay na Shrek 7 Devils ay nagbago sa iba't ibang antas. Hindi yun pagbabago na handang tanggapin ng sinuman. Sa oras na ito, kontrolado ni XCXC ang eroplano para umangat sa himpapawid, at ang bilis ng Tianxiang 17 ay napakabilis, na higit pa sa mga ordinaryong mecha. Kumikislap na espada, ang dagat ay nakikita na. Si XCXC ay malinaw na walang karanasan sa pagkontrol ng sasakyang panghimpapawid, ngunit ang mga simpleng direksyon ay maaari pa ring kumpletuhin ang kontrol. Pagkaakyat niya sa langit, dumiretso siya sa dagat. Ang kailangan lang nila ngayon ay hanapin ang islang iyon. Saan ang islang iyon? Tumingin si XCXC sa malayo, 30 kilometro, isang nakikitang hanay sa hangin. Ngunit maya-maya ay dumidilim na ang kanyang mga mata. Dahil bigla niyang nadiskubre na sa malayong dagat ay may mga isla, ngunit hindi ito maliit na isla, kundi isang buong isla. Sa pagtingin sa paligid, hindi bababa sa 1 o 200 isla ang makapal na ipinamamahagi sa malayong dagat.
Sa loob ng saklaw ng anong gagawin? Nakita niya ito, at natural na nakita ito ni Ye Xinglan. Inikot ni Ye Xinglan ang kanyang mga mata, paano ko malalaman kung ano ang gagawin? Hindi ako ang kapitan. Hindi ako maaaring makipag-ugnayan ngayon. Lumipad tayo at pag-usapan ito. Ang malaking bagay ay makikita natin ito sa isla. Galit na sinabi ni XEXA, masyadong walang awa ang akademya, kaya bibigyan ko tayo ng 15 araw para harangan ang baybayin, hindi pa banggitin, kahit na ang mapa ay peke, hindi ito isang isla. Sandali lang, ipakita mo sa akin ang mapa. Biglang sabi ni Xu Xiaoyan, na nakaupo sa likod. Ang mapa ay nasa kamay ni Ye Xinglan. Siya ang namamahala sa pilotang, at ibinigay niya ito. Sinabi ni Xu Xiaoyan, kahit na ang kolehiyo ay nanlalako, hindi bababasa ang hugis ng isla sa mapa na ibinigay nila sa atin ay hindi dapat magkamali. Xinglan, maaari mong hanapin ito ayon sa hugis ng isla. Mula sa langit, maaari kang makahanap ng isang katulad na hugis. Kung mayroong isang bagay na katulad, pupunta tayo doon. Lumiwanag ang mga mata ni Ye Xinglan at pinitik ang kanyang mga daliri, na katuwiran, Xiaoyan, napakatalino mo. Lumipad ka doon. Itinuro ni Ye Xinglan ang direksyon ng mga isla, at pagkatapos ay kumislap ang lilang liwanag sa kanyang mga mata, nakatingin sa malayo, naghahanap ng mga isla na katulad ng hugis sa mapa. Sa oras na ito, ipinikit ni Tanghulan ang kanyang mga mata sa likod ng eroplano, at ang malakas na agos ng hangin ay tumama sa kanyang katawan. Sa kabutihang palad, ang Blue Silver Emperor ay sapilitang naayos, at ang kanilang mga katawan ay sapat na matigas, kung hindi, matagal na nilang hindi ito kayang tiisin. Sa kanyang posisyon, hindi niya makita kung ano ang nangyayari sa ibaba. Ngayon ay maaari na lamang niyang hintayin si XEXE at ang iba pa upang matiyak na makakahanap sila ng angkop na lugar. Sa sandaling ito, biglang, dalawang sipol ang tumunog. Nag-aatubili na itinaas ni Tanghulan ang kanyang ulo upang tumingin, para lamang makita ang dalawang anino na dumaan sa magkabilang panig ng Tianxiang 17 sa isang iglap. Dalawang mandirigma din sila, ngunit ang bilis ay mas mabilis kaysa sa kanila. Ang dalawang mandirigma ay kumuha ng isang kondongan, hamarang sa kanilang harapan, at lumipad sa parehong bilis ng kanila. Kaagad pagkatapos, dalawa pang mandirigma ang lumitaw sa magkabilang panig, at dalawa pa ang lumitaw sa likuran nila. Ang lahat ay nagpapanatili ng parehong bilis tulad ng sa kanila. Sa headphones ni XEXE, muling lumitaw ang tunog. Utos na bumalik ka kaagad, kung hindi, ito ay direktang masisira sa hangin. Mapanghinayang sinabi ni XEXE, kung mayroon kang kakayahan, maaari mong sirain ito, kaya paano kung hindi ka pumunta? Gaya ng sinabi niya, marahas niyang itinulak ang joystick, at biglang bumilis ang eroplano at mabilis na lumabas pababa. Hindi pa banggitin ang mga mandirigma ng North Navy Regiment, maging si Ye Xinglan ay nagulat sa kanya. Ang anim na manlalaban sa himpapawid ay nagmamadaling nagpalit ng direksyon ng paglipad at nagpatuloy sa pagkubkob sa kanila. Walang alinlangan, ang kakayahan ni XEXE sa paglipad ay hindi maihahambing sa kanila pa rin. Control Tower. Si Teniente General Shen Yu, na nakauniforme, ay nakarating na rito ng mabilis hanggat maaari, at ang mayor na nakahuli sa 7 tanghulan ay tumabi sa kanya, ngunit sa oras na ito ang ekspresyon ng mayor ay medyo hindi mapakali. Ano ang sitwasyon? Tanong ni Teniente General Shen Yu kay Colonel Liu Ming. Napakalakas nila at tumangging bumalik. Nag-aatubili kaming hinarangan sila at pinabagal ang kanilang paglapit sa Devil's Islands, ngunit ang kanilang pagrampo ay lubhang mapanganib at maaaring magdulot ng pinsala sa eroplano at kamatayan anumang oras. General, ito ba ay aerial capture? Sabi ni Liu Colonel Ming sa malalim na boses. Sumimangot si Shen Yu, gaano katagal ilalagay ang North Sea 1st Mecha Legion? Sinabi ni Colonel Liu Ming, mapupunta tayo sa 1 minuto. Ang nangungunang tropa ay nasa lugar sa loob ng 20 segundo. Nakahinga ng maluwag si Shen Yu, pagkatapos na mailagay ang Mecha Legion, agad nahulihin sila sa ere. Ibalik mo sila sa akin. Tandaan, gusto kong mabuhay at huwag silang saktan. Intindihin. Ang mga mandirigma ay mas mahusay sa pag-atake sa hangin. Kung walang kooperasyon ng Mecha Legions, napakahirap kumpletuhin ang pagkuha. Tianxiang 17. Ang mga bastos na ito, talagang ginagamit nila ang daloy ng hangin sa buntot para maimpluwensyahan tayo. Hindi ako nagmamadaling lumabas, ano ang dapat kong gawin? Si XEXE ay labis na inis sa oras na ito. Napakalapit nila sa mga isla. Ngunit ang kontrol ng 6 na eroplano sa himpapawid ay talagang mahusay, at isang serye ng mga bloke ang patuloy na isinasagawa, na humahantong sa kanya upang lumihis mula sa kurso. Kung hindi dahil sa ilang matapang na banggaan ni XEXE, baka mapilitan pa silang bumalik sa North Navy Regiment Base. Ngunit hindi ito solusyon. Si XEXE ay isang taong kalahating puso, at ang kanyang antas ng kontrol sa sasakyang panghimpapawid ay talagang limitado. At hindi talaga ito makakabangga. Ang iba pang 2 eroplano ay aktwal na dumating sa isang aerial vertical na balanse ngayon, at ang daloy ng hangin mula sa mga turbine jet sa buntot ay tumama sa kanilang mga eroplano. Dahil dito, lumubog ang kanilang eroplano at nalihis sa orihinal nitong takbo. Ilang iba pang mga eroplano ang sumunod sa parehong pattern, na humantong sa kanila na lumipad sa gilid.
Walang duda na ang anim sa kanila ay pawang mga ace pilot. Napakaraming paraan para harapin ang munting rookie na si XCXA. Tanungin ang kapitan, ano ang dapat kong gawin? Ito ba ay nasa eroplano ng maaga? Saglit na nag-alinlangan si Ye Xinglan at agad na sinabi kay Xu Xiaoyan. Nagmamadaling gumawa ng ilang simpleng kilos si Xu Xiaoyan kay Tang Wulan sa pamamagitan ng cabin shield. Natural na nakita ni Tang Wulan ang isang serye ng mga impluwensya sa kanila mula sa nakapalibot na mga eroplano. Ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata ay kumikislap, at ikinaway niya ang kanyang kamay kay Xu Xiaoyan, at pagkatapos ay itinuro ang kanyang sarili. Sa sandaling ito, sa cabin, biglang sumigaw si XCXC, Mecha. Sa ibaba, isang kabuuang anim na mecha ang dumaan, walang mas mabagal kaysa sa mga manlalaban, lahat sila ay pininturahan ng itim, at mabilis na lumitaw sa ibaba. At sa oras na ito, lahat ng anim na eroplanong nakapaligid sa kanila ay may mga butas sa paglulunsad na nakausli mula sa ibaba. Pagkatapos, ang malalaking lambat ay bumaril ng napakabilis sa hangin, na agad na bumabalot sa kanilang Tianxiang 17. Ang mga malalaking lambat na ito ay inilunsad ng napakatalino, na iniiwasan ang mga turbine jet, at agad na itinuwid matapos silang mahuli ng mga lambat. Ang kapangyarihan ng anim na eroplano ay malinaw na mas malakas kaysa sa isang eroplano, kaya sila ay direktang lilipad pabalik sa kanila. Aerial capture. Hindi pa banggitin ang pagkakita sa sitwasyong ito, hindi pa ito narinig ni Tang Wulan at ng iba pa. Sa pagkakataong ito ay isang pagbubukas ng mata. Sa sandaling ito, si Tang Wulan, na gumagapang sa likod ng eroplano, ay biglang umupo ng tuwid. Pagkatapos, biglang lumitaw sa harapan niya ang isang behemoth. Sa oras na ito, kung ang anim na eroplano ang nakahuli sa kanila sa himpapawid, ang anim na black level na mecha na namamahala sa pagprotekta sa kanila, at ang tore, lahat sila ay binibigyang pansin ng kanilang sitwasyon sa himpapawid. Ang pinakamalinaw kung nakikita ay ang tore. Sa pamamagitan ng malalaking radar, nakakakuha sila ng malinaw na mga imahe sa kalangitan. Sa katunayan, kung gusto ng North Navy Regiment na barilin si Tang Wulan at ang iba pa mula sa himpapawid, hindi ito magiging mahirap na bagay. Sa sistema ng pagtatanggol sa himpapawid ng North Navy Regiment, isang piraso ng artillery shell na ginagabayan ng kaluluwa ang dumaan, ito ay talagang hindi maiiwasan. Pero kaya ba talaga nila yun? Kahit na hiniram, ni Tang Wulan at ng iba pa ang eroplano, ang kanilang katayuan ay espesyal, at ang mga mabangis na pamamaraan ay hindi maaaring gamitin, kung hindi, maaaring magkaroon ng malalaking problema. Sa makatuwid, maaari lamang silang gumamit ng mas malambot na paraan upang mahuli sila pabalik. Bagamat imposibleng patayin ang 7 Shrek monsters, ganap na posible na makuha sila pabalik. Bukod dito, kumpara sa mga seryosong kahihinatnan ng pagpatay sa kanila, kung sila ay mahuli pabalik, kung gayon ito ay isang dagok sa Shrek Academy. Masasabi pa nga ng Sun Moon Royal Soul Master Academy o ng militar, ito ba ang Shrek 7 monsters na napili mo? Hanggang dito na lang. Sa makatuwid, si Teniente General Shen Yu ay uupo ng personal, naghihintay lamang upang makita ang isang magandang palabas ng pagbawi sa kanila. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nakita niya ang isang eksena na nagpasindek sa kanya. Sa kalangitan, ang anim na eroplano na nakakuha na ng hangin ay malapit nang bumalik kasama ang 7 Shrek monsters at ang eroplano. Biglang binasag ng isang behemoth ang malaking lambat. Malinaw na makikita na sa tuktok ng 36 na meter long Tianxiang 17, mayroong isang pambihirang kahangahangang figure na may taas na higit sa 60 metro. Nakakatakot ang bigat nito na sa sandaling lumitaw ito, agad nitong kinuha ang Tianxiang 17 at lahat ng anim na nakapaligid na eroplano at sabay na nahulog. Siyempre, ang anim na eroplano ay mas malakas kaysa sa isang eroplano. Ito ang batayan ng aerial capture. Gayunpaman, nang ang nakuhang paksa ay nagdagdag ng isang Tyrannosaurus Rex sa hangin. Ang sitwasyon ay nagiging ganap na naiiba. Anim sa isang sinturon, diretsyong lumilipad pababa. Dumiretso sa dagat sa ibaba at mahulog. May anim na black level na mecha sa ibaba, at halos mabigla sila nang mahuli sila. Nagmamadaling naghiwalay. Sa sandaling itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kamay, isang asul na pilak na emperador ang tahasang nabasag ang takip ng salamin sa sabungan ng Tianxiang 17, at ang tunog ng umaalulong na hangin ay agad na kumalat sa buong sabungan. Ang eroplano ay naging isang convertible na bersyon din. XCXA, maghanda upang mapabilis ng buong lakas. Ngayon ang sitwasyon ng kanilang eroplano ay napaka-weird, dahil ang Tyrannosaurus Rex ay sumakay na nakababa ang buntot ng eroplano, na direktang humantong sa iba pang anim na eroplano upang mahulog. Ang Tyrannosaurus Rex ay tila naliligaw, at hindi alam kung ano ang nangyari. Sa wakas ay nag-react ang anim na eroplanong magkatabi. Mabilis nilang binitawan ang lambat na panghuli, at nagkalat sa ere. Dahil sa impluwensya ng malaking gravity, ang anim na sasakyang panghimpapawid na ito ay hindi na makontrol ang kanilang aerial attitude, lahat sila ay inilunsad. Gaano man kahusay ang piloto, nangangailangan ng oras at lakas upang mapanatili ang kontrol ng kanyang sariling sasakyang panghimpapawid sa sitwasyong ito. Mga kakayahan sa pag-iisip. Bilasan mo. Bulalas ni Tang Wulan. Agad na nawala ang Tyrannosaurus Rex, at bumalik siya sa likod ng eroplano.
Isa-isang lumabas ang Blue Silver Emperor at pumulupot sa baywang ng 4 na tao sa cabin. Itinulak ni Xe ang propulsion lever, at ang eroplano ay yumanig sa hangin, at pagkatapos ay bumilis sa isang direksyon at nagmamadaling lumabas. Sa oras na ito, naramdaman na lamang ni Xe na umiikot ang langit, ngunit ang jet ng eroplano ay biglang bumilis, at silang 7 ay nagmamadaling lumabas. Una ito ay hinayla sa himpapawid, at pagkatapos ay natural na pinapanatili ng control system ang eroplano sa antas ng paglipad. Napakabuti ng kanilang swerte, ito ay nasa direksyon ng mga isla. Sa sandaling ito, hindi pa na-control ng 6 na eroplano ang kanilang hugis, at ang 6 na black level na mecha ay nakabunggo na sa kanila ng hiwalay, tinitiyak na ang kaligtasan ng mga friendly forces ang pinakamahalagang bagay, at handa silang iligtas sila anumang oras. Ang Shrek 7 Devils ay nagpapilot sa Tianxiang 17, tulad ng isang ibon na lumabas sa hola, na diretsyong lumilipad patungo sa direksyon ng mga isla. Ibaba ang taas. Uminom si Tang Wulan kay Xe. Nang walang sagabal ng cabin guard, nakadaan ang boses ni Tang Wulan. Napabuntong hininga si Xe, masyadong kapanapanabik, boss. Handa na ang lahat, tumatawag ako ng 1, 2, 3, at pagkatapos ay tanggalin ang iyong mga seatbelt. Ang pangungusap na ito ay natural na hinarap sa 4 na tao sa cabin. Handa. Tumawa si Xe at binitawan ang pingga. 1, 2, 3. 3 beses na sumigaw si Tang Wulan. Pagkatapos, bigla siyang tumalon mula sa eroplano, at kasabay nito, ang asul na pilak na emperador sa kanyang katawan ay biglang humila. Sa ilalim ng kanyang kontrol, 6 na figure ang halos sumunod sa kanya, sabay-sabay na umalis sa eroplano, at lumitaw sa kalangitan. Ang 7 tao, na napapalibutan ng Blue Silver Emperor, ay bumuo ng kakaibang anyo. Tore, okay lang yan. Napatulala si Major Bing Feng sa eksenang ito. Sa ilalim ng pag-iipon ng 6 na manlalaban at 6 na black level mechas, makakalabas pa kaya sila sa pagkubkob. Nang tumalon si Tang Wulan at ang iba pa mula sa eroplano, ang Tianxiang 17 ay nakapasok na sa hanay ng isla. Pagkatapos ay lumipad siya sa malayo. Ang isang malaking lugar ng mga tropang mecha mula sa likuran ay dumating, ngunit hindi sila pumasok sa hanay ng isla. Isang kakaibang eksena ang lumitaw. Si Tianxiang 17, na sumugod lang sa hanay ng isla, ay biglang bumagsak mula sa langit at napunta sa kailaliman ng isla. Tila may ilusyon na halo, at pagkatapos ay nawala. Walang pagsabog na dapat nangyari sa oras ng pag-crash. Hindi ito maasikaso ngayon ni Tang Wulan. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, pinalamanan niya ang magaan na maliit na dragon na inihanda ni Shu Lizhi para sa kanila ng maaga upang mabawasan ang kanyang timbang sa katawan. Ang parehong ay totoo para sa lahat ng iba pa. Si Le Zhengguo at Yuan Yahui, isang puti at isang itim, ay sabay na nagbukas ng kanilang 2 pares ng mga pakpak. Sa tulong ng mga agos ng hangin sa hangin, sinubukan nila ang kanilang makakaya upang patatagin ang katawan ng lahat mula sa magkabilang panig. Sobrang cool, so cool. Excited na bulalas ni Xe. Sa kanyang buhay, ngayon ay talagang ang pinakakapanapanabik na eksena na kanyang hinarap. Sa kanyang mga kasanayan sa pagmamaneho na kahit na hindi maaaring ituring bilang isang kalahating puso, maaari niyang pangunahan ang kanyang mga kasosyo na tumayo mula sa pagkubkob. Ano ang mas exciting para sa kanya kaysa dito? Biglang gumalaw ang puso ni Tang Wulan, at isang brownish dilaw na halo ang lumabas sa kanyang katawan. Lahat silang 7 ay gumaan, at parang lumilipad sila sa hangin. Ang espiritong kakayahan na ibinigay ng katawan ng Shanlong King kay Tang Wulan ay ang puwersa ng grabidad, at ginamit ito ni Tang Wulan ng maraming beses noong nakikipaglaban siya sa mga masasamang espiritu. Bilang karagdagan sa malakas na gravity control, may isa pang defensive spirit ability, ngunit hindi pa ito nagagamit ni Tang Wulan. Sa kanyang pakiramdam, ang kakayahan sa pagtatanggol ng espiritu ay hindi maaaring gamitin hanggang sa kanyang ika-7 ring cultivation base. Sa makatuwid, ang anak ng kalikasan ay hindi ang unang kasanayan na mayroon siyang ngunit hindi magagamit. Sa oras na ito, ginamit ni Tang Wulan ang gravity force control at binaligtad ang gravity control, at ang gravity ay ibinaba. Naturally, mas relaxed sina Le Zhengguo at Yuan Yahui. Tore, General, bulong ni Coronel Liu Ming. Sumimangot si Shen Yu, ngunit kung tutuusin ay nasa mataas na posisyon siya, maaari pa rin siyang manatiling kalmado, kalimutan mo na ito, papasukin mo sila. Ngayon naniniwala ako na sila ang 7 Shrek na halimaw sa henerasyong ito. Bigyang pansin ang paggalaw ng Devil Islands, 3-level combat readiness. Ipapasok sila, dapat okay lang. Oo. 3 antas na kahandaan sa labanan. Lumingon si Shen Yu kay Major Bing Feng, sa tingin ko, kailangan ko ng paliwanag. Tumayo si Major Bing Feng at sumaludo, oo. Tumalikod si Shen Yu at naglakad palabas, si Major Bing Feng ay nagmamadaling sumunod sa kanyang likuran, na sinusundan siya ng hakbang-hakbang. Habang pinapanood silang umalis, nakahinga ng maluwag si Coronel Liu Ming. Ang ganitong insidente ay nangyari sa madaling araw, na talagang hindi komportable sa mga tao. Ang mga resulta ng investigasyon ay naiulat sa ibaba, at si Rufo at ang kanyang mga tauhan ay nagising na.
Walang nasawi, ngunit nawalan siya ng isang Tianxiang 17. Para sa Legion, isa na itong matinding suntok. Gayunpaman, para sa kanila, ang Devil Islands ay isang ipinagbabawal na lugar. Kapag pumasok ang mga miyembro ng Shrek Academy sa hanay na iyon, wala na silang kapangyarihan, at natural na imposibleng mahanap ang manlalaban. Ang pagpapalipad sa hangin ay naging matatag, nagkaroon si Tang Wulan ng intensyon na obserbahan ang kapuluan sa ibaba. Maaliwalas pa rin mula sa kalangitan, ang malalaki at malalaking isla sa ibaba ay sumasakop sa isang malaking lugar, ngunit tila medyo kalmado. Ang maliliit na isla na ito ay puro itim, kasing itim ng tinta. Napakakomplikado ng lupain at may mga halaman, ngunit tila puro itim, na para bang nabahiran ng patong ng tinta. Ang mas kakaiba ay nasa paligid ng mga islang ito, ang tubig dagat sa loob ng 300 metro ng mga isla ay talagang lahat ay itim, sa matinding kaibahan sa asol na tubig sa malayo. Walang alinlangan na hindi ito isang ordinaryong lugar. At ito rin ang magiging lugar para sa kanilang pagsasanay sa militar. Hindi kailanman iisipin ni Tang Wulan na kahit na nakaligtas sila sa mga paghihirap nang dumating sila sa islang ito sa loob ng 15 araw, walang pag-aalinlangan na ang tunay na paghihirap ay maaaring magsimula sa sandaling ito. Doon. Biglang sabi ni Ye Xinglan, at sabay taas ng kamay at itinuro sa isang direksyon. Pinagmamasdan ni Ye Xinglan ang islang ito, naghahanap ng isla na may katulad na hugis sa mapa na ibinigay ng akademya. Sa pagtingin sa direksyon ng kanyang mga daliri, lumabas na ang isang medyo malaking isla doon ay halos kamukha ng mapa. Nang walang mga salita ni Tang Wulan, inayos na ni Le Zhengguo at Yuanan Yahui ang kanilang mga direksyon at lumipad patungo sa isla. Sa oras na ito, dahan-dahan silang bumababa sa taas na halos 1 kilometro. Biglang naramdaman ng 7 ang panginginig ng katawan nila na parang may invisible sa hangin na umaalalay sa kanila. Pagkatapos, bahagyang nasira ang paligid. Nagpatuloy sila sa pagbagsak. Sa pakiramdam ng 7 Tang Wulans, ito ay panandali ang kawalan ng Uli Rat, ngunit sa radar ng North Navy Regiment, ang 7 sa kanila ay nawala na. Lumakas ng husto ang gravity, hinayla ang 7 tao ni Tang Wulan pababa sa mas mabilis na bilis, sumigaw si Tang Wulan sa malalim na boses, huwag magpanik, walang mangyayari. Xiaoyan, Star Chain. Ang spirit ring sa katawan ni Xu Xiaoyan ay nagniningning, at ang pang-apat na espiritong kakayahan ay pinakawalan, at ang ginintuang tanikala ng mga bituin ay mabilis na nag-ugnay sa lahat. Nang tumalon sila palabas ng eroplano, nasa 3,000 metro sila sa ibabaw ng lupa, at mula sa taas na 3,000 metro, kung sila ay nasa free fall na walang pakpak, aabutin lamang ng hanggang 2 minuto para tumama sa lupa. Kahit sa tulong ng mga pakpak, nang palapit na sila ng palapit sa lupa, 5 minuto na lang ang nakalipas. Sina Yuan Yahui at Le Zhengguo ay parehong kumain ng uhaw sa dugo na bean paste buns, at pinaghahampas ang kanilang mga pakpak ng buong lakas, sinusubukang patatagin ang kanilang mga katawan upang hindi mabali ang kanilang mga katawan pagkatapos mahulog. Bilang tagapag-ugnay ng lahat, si Tang Wulan ay kumonekta sa malalaking baging, siya ay napakalmado, at tila hindi siya nataranta dahil sa sitwasyon sa kanyang harapan. Kung mas malapit sila sa lupa, mas nakikita nila. Ang lupa ay itim, ngunit hindi ito bato o lupa. May mga halamang tumutubo sa mga alon-alon na isla, ngunit ang mga halamang ito ay itim din. Kaya mula sa isang mataas na lugar, mukhang isang itim na halimaw dito. Umasa sina Le Zhengguo at Yuanan Yahui sa pagtaas ng kanilang mga sandata sa labanan, kahit na tumaas ang gravity, at ubili pa rin silang inayos ang kanilang mga figure at lumipad patungo sa kanilang target na isla. Papalapit na ito ng papalapit sa lupa. Handa ang lahat na magbantay laban sa mga pagkabigla. Sumigaw si Tang Wulan, at ang liwanag ng 5 spirit ring sa kanyang katawan ay nagbabadya, at ang asul at gintong Blue Silver Emperor ay nagsimulang mag-drill pa sa paligid ng kanyang katawan. Nang makitang nasa lupa na sila, mabilis na pinalakpakan ni Yuan Yahui at Le Zhengguo ang kanilang mga pakpak upang lutasin ang salpok, ngunit sumugod pa rin ang 7 sa lupa na parang bulalakaw na sumusugod sa buwan. Sa sandaling ito, biglang, ang pangalawang singsing ng espiritu sa katawan ni Tang Wulan ay lumiwanag ng maliwanag, at ang asul na pilak na damo ay tumalsik na parang isang higanteng sawa, direktang tumusok sa lupa, at ang kanyang pang-apat na singsing na espiritu ay lumiwanag din sa parehong oras. Ang mga asul na pilak na emperador ay biglang naging kasing kapal at singkit ng kanilang mga hita, at yumuko pababa nang bumagsak sila sa lupa, ngunit ang kanilang malakas na pagkalastiko ay lubos na nalutas ang kanilang epekto, tulad ng isang meat pad, na hinahayaan ang momentum ay mabilis na hamina. Isang gintong liwanag ang lumabas, tulad ng isang gintong dragon, na bumagsak sa lupa, at ang malakas na puwersa ng rebound ay nagpatalbog muli kay Tang Wulan. Nanginginig ang kanyang mga braso, at nanginginig ang Blue Silver Emperor na nakapalibot sa kanyang mga partner. Ang lahat ay itinapon muli sa hangin, at ang lahat ng salpok ay napawi dahil dito. Ang lahat ay huminto sandali sa himpapawid, at pagkatapos ay dahan-dahang bumagsak sa lupa. Ang Blue Silver Emperor ay binawi at tumpak na lumapag, na may mga sorpresa at walang panganib. Talagang exciting ito. Napabulala si Xi na may kasabikan. Ito ay talagang masyadong kapanapanabik.
Ito ang unang pagkakataon na ang lahat ay nahaharap sa ganitong sitwasyon, ngunit kailangan kong sabihin na ang buong proseso ay nasa loob pa rin ng kanilang kontrol. Bagamat hindi si Tang Wulan ang piloto ng eroplano, bilang controller ng aksyon upang masuri ang sitwasyon, alam niya ang lahat ng bagay. Lalo na nang ilabas niya ang mahiwagang panulat ng Tyrannosaurus Rex, upang matagumpay nilang maalis ang pagkakasalubong ng mga manlalaban at mecha. Kung hindi dahil sa instant high-speed fall, hindi magiging madali ang pag-alis sa matinding pagkubkob. Ang North Navy Regiment ay hindi magiging ganoon kadaling harapin. Kumusta ang lahat? Tanong ni Tang Wulan. Walang problema. Ang lahat ay nagpakita ng lahat ng normal na kilos kay Tang Wulan. Lahat sila ay one-word battle armor masters. Bagamat nagkaroon ng kaunting pagkabigla sa huling sandali, sapat na ang lakas ng pagtatanggol ng sandata sa labanan upang malutas ang lahat. Ikinaway ni Tang Wulan ang kanyang kamay, at ang lahat ay mabilis na nagtipon sa paligid niya upang bumuo ng isang porma sayon. Nasa labas sina Tang Wulan, Ye Xinglan, Le Zhengguo at Yuanan Yahui, at ang tatlo pa ay nasa loob. Sa oras na ito, mas napagmamasdan ng lahat ang paligid. Sa relatibong pagsasalita, ang lugar ng dagat sa hilagang silangan ng mainland ay napakalamig na, kaya ang mga punong tumutubo sa islang ito ay halos coniferous na kagubatan. Mukhang malago. Ang medyo nakakapanlumulang ay lahat ng puno, halaman at maging ang lupa dito ay puro itim, kasing itim ng tinta. Nakakatakot, parang maraming multo. Bahagyang ipinikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, pinalabas ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip, naramdaman ang hininga sa paligid niya. Natuklasan niya na bagamat ang lahat dito ay itim, wala itong masyadong malakas na dark elemental na aura. Normal ang lahat, hindi gaanong naiiba sa isang normal na kagubatan. Ano ang nangyayari dito? Bahagyang gumalaw ang isip ni Tang Wulan. Walang alinlangan, dahil ang lugar na ito ay tinatawag na Devil's Island, dapat na mayroon itong espesyal na lugar. At ang tinatawag na pagsasanay militar ng akademya ay hindi walang layunin dito. May isip na maging si Mr. Kai at ang iba pa ay nagkaroon ng hindi gaanong kahangahangang karanasan. Sino ang naging Super Daoluo powerhouse noong bata pa siya? Boss, anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Xi sa mahinang boses. Sinabi ni Tang Wulan, magpalitan kayo ng pahinga, bumalik muna sa pinakamagandang kondisyon. Hindi ka maaaring magpatuloy ng walang taros. Kakainom lang ni na Yuan and Yahui at Le Zhengguo ng uhaw sa dugo na bean paste, na hindi maliit. Ang iba ay mayroon ding iba't ibang antas ng pagkonsumo. Sa partikular, ang psikolohikal na epekto ng airborne ngayon sa lahat ay talagang malaki. Malinaw na kinakailangan na patatagin ang iyong isip bago magsalita tungkol sa iba pang mga bagay. Naupo muna sina Xu Xiaoyan, Xu Lizi at Xi para mabawi ang kanilang espiritong kapangyarihan. Ang apat pang tao ay nasa labas. Ang ikatlong spirit ring ni Tang Wulan ay lumiwanag, at ang mga bilog ng halo ay kumalat, na bumubuo ng asol, pilak at gininto ang liwanag na hanay. Taglayin ang malakas na kakayahang kontrolin ang espiritu ng pagtanggal ng elemento at kontrol ng grupo. Zhengguo at Yuanan, magpahinga na rin kayo, sapat na ako at si Xinglan ang nagbabantay sa kanila. Mabuti. Nagsimula nang magpakita ang backlash effect ng uhaw sa dugo na bean paste bag. Bagamat hindi mahina sa pagtatanim sina Yuanan Yahui at Le Zhengguo, kumokonsumo pa rin sila ng maraming pera. Lalo na't gumamit si Le Zhengguo ng sakripisyo noon, hindi maliit ang kanyang life force. After going all out just now, pagod na talaga ako sa mga oras na ito. Ang purple na liwanag ay kumikislap sa mga mata ni Tang Wulan, at ang purple magic pupil ay bumitaw, maingat na hinanap ang paligid, at pagkatapos ay tahimik niyang ibinuka ang kanyang Blue Silver Emperor palabas, naramdaman ang hininga ng buhay sa islang ito. Dahil ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay umabot sa Lingyuan realm, ang kanyang perception ay mas malakas kaysa dati. Lalo na kapag pinagsama sa Blue Silver Emperor, napakadaling makipag-ugnayan sa lahat ng halaman. Sa sandaling ito, biglang, si Xi, na unang umupo, ay nagmulat ng kanyang mga mata at sinabing may pagkamangha, bakit hindi maibabalik ang kapangyarihan ng aking kaluluwa ng walang kapangyarihan ng langit at lupa? Nang bumagsak ang kanyang mga salita, ang iba ay nagmulat ng kanilang mga mata, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mata ay nagpakita rin ng pagkamangha. Ayun, pare-pareho talaga ang feelings nila. Sa napakaitim na isla na ito, hindi nila naramdaman ang pagkakaroon ng anumang kapangyarihan sa langit at lupa. Gumalaw ang puso ni Tang Wulan, at mabilis siyang nag-concentrate sa pakiramdam nito. Hindi ba? Walang laman ang Devil Island na ito at hindi na kailangan ng blue, silver o golden light array. Dumaan na ito sa elemental stripong mismo. Ang lahat ng hininga ay gaya ng dati, ngunit ang kapangyarihan ng langit at lupa ay ganap na nawala. Kung wala ang heaven and earth elemental power, hindi nila maa-absorb ang enerhiyang iyon para maibalik ang kanilang sariling cultivation. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay mauubos, maliban kung hindi sila gagamit ng anumang kapangyarihan ng kaluluwa. Ngunit paano ito posible? Bilang isang Soul Master, lalo na ang mga nakaabot na sa level ng Soul King, magkakaroon sila ng tiyak na halaga ng soul power consumption sa kanilang banayad na mga pagbabago,
na hinihimok ang soul power body protection ay naging normal nilang estado ng buhay, hindi pa banggitin ang paglilinang ng Zuan Tiangong ay likas na walang katapusan, at ang kapangyarihan ng kaluluwa ay patuloy na tumatakbo. Kahit napakaliit ng dissipation, meron pa rin. Kung sa isang lugar kung saan ganap na walang langit at lupa na sigla, hindi na kailangang maglabas ng kapangyarihan ng espiritu, at ang kanilang sariling espiritong kapangyarihan ay unti-unting mawawala. Nagbago ang mukha ni Lezengyo, ito ba ang maalamat na ipinagbabawal na lugar? Tumingin sa kanya si Tang Wulan, ano ang sitwasyon sa ipinagbabawal na lugar? Mataimtim na sinabi ni Lezengyo, may mga talaan sa mga sinaunang aklat ng aming pamilya. Noong unang panahon, ang ilang mga lugar ay pinarusahan ng mga Diyos dahil sa kanilang mga kakaiba at naging bawal na lugar. Ang mga ito ay pinagkaita ng lahat ng mga posibilidad ng buhay. Lahat. Ang langit at lupa na enerhiya ay hindi mabubuo sa ganoong lugar. Gayunpaman, malinaw na may mga halaman na dapat ipagbawal dito. Kung ito ay may mga halaman. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, marahil tama ang hula mo. Wala pa akong naramdamang hininga mula sa mga halaman dito. Medyo patag ang lugar kung saan sila napadpad. Hindi kalayuan ay ang napakaitim na kagubatan. Mabilis na naglakad si Tang Wulan. Nang idiin niya ang kanyang palad sa isang malaking puno, ang kanyang mga galami ay malamig at walang not to mention the half-life breath, at isang malalim na pakiramdam ng kamatayan ang bumangon kaagad. Kung hindi dahil sa sariling malakas na sigla at malakas na pagbabago-bago ni Tang Wulan sa chi at dugo, tiyak na masasaktan ang kanyang katawan sa ilang lawak sa pamamagitan ng pamuguran ng patay na enerhiyang ito. Ang mga punong ito ay hindi totoo. Ang mga ito ay parang carbonized, kasing solid ng bakal na bato, ngunit wala silang kahit katiting na hininga ng buhay. Sumimangot si Tang Wulan. Kung wala man lang ang kapangyarihan ng langit at lupa, walang saysay ang paglilinang, at lahat ay nagtipon sa paligid ng Tang Wulan. Nagtanong si Xu Xiaoyan, lider ng koponan, nang walang kapangyarihan ng langit at lupa, bukod pa sa nakakaapekto sa kapangyarihan ng ating kaluluwa, makakaapekto rin ba ito sa ating sigla? O, makakaapekto ba ito sa ating sigla? Mapait na ngumiti si Tang Wulan at nagsabi, oo. Ang sinumang may buhay na nilalang ay nakasalalay sa kapangyarihan ng langit at lupa upang mabuhay, walang duda tungkol dito. Ang tubig at sikat ng araw ay ang pinagmumulan ng buhay, at ang momentum na dala nito ay isang sublimation ng enerhiya ng buhay. Kung wala ang anumang kung saan may buhay na enerhiya, ang ating sariling hininga sa buhay ay patuloy na mauubos. Walang anuman sa maikling panahon, ngunit malamang na magiging tulad ng mga halaman dito, o sa paglipas ng panahon, tayo ay magiging mga carbonized. Nang sabihin ito ni Tang Wulan, ang mga ekspresyon ng lahat ay nagbago ng husto. Ano ang dapat kong gawin? Nag-aalalang sabi ni Exi. Huminga ng malalim si Tang Wulan, dahil hiniling tayo ng akademya na pumunta dito para sa pagsasanay sa militar, hindi tayo dapat mamatay. At saka, hindi alam sa kasalukuyan kung nasaan ang ating pagsasanay sa militar. Mula sa himpapawid, ang mga isla ay puro itim. Oo, kahit ang mga kalapit na dagat. Ngunit pagkatapos na lumampas sa 300 metro ang mga dagat, magiging normal na kulay ang mga ito. Mula dito, mahihinuhan natin na ang kapangyarihan ng langit at lupa ay dapat maramdaman. Subukan mo pagdating ng panahon, pumunta sa normal na tubig para makuha ang kapangyarihan ng langit at lupa para maibalik ang sarili. Bahagyang ngumiti si Ye Xinglan, maaari kang maging kalmado palagi. Dapat magkatulad ang sitwasyon. Ngumiti si Tang Wulan, sa totoo lang, nag-aalala ako, ngunit nag-aalala ako kung ano ang silbi. Kailangan kong harapin ito. Well, dahil hindi natin maabsorb ang kapangyarihan ng langit at lupa para mabawi ang ating mga sarili, pumunta muna tayo sa dalampasigan. Anyway, nakarating na tayo sa tinukoy na oras. Dumating. Ang unang hadlang ng gintong daan ay dapat ituring na lumipas. Pumunta tayo sa dalampasigan at pagkatapos ay lilipad si Zengyo, kung gayon ang aking paghuhusga, at makikita ni Won, upang makita ang aking paghuhusga, tama. Ang lahat ng ito ay mga madilim na isla na naglalagay sa mga tao sa ilalim ng hindi maipaliwanag na presyon, kahit na sa ngayon ay hindi pa rin nila matukoy kung ano ang nangyayari. Walang alinlangan na napakahalagang humanap muna ng daan palabas, kaya hindi nagmadali si Tang Wulan upang simulan ang pagmamanman sa isla. Dumating sila sa gilid ng islang ito. Matapos makilala ang direksyon, hindi na sila nakalayo bago pa nila nakita ang dagat. Ang pagtingin sa itim na dagat mula sa langit at mula sa lupa ay ganap na dalawang damdamin, at ang katawan ay mas nakakagulat. Ang mga alon ay lumulutang, humahampas sa baybayin, at ang napakaitim na tubig ay parang isang nakakatakot na kalaliman, na maaaring lumunok ng mga tao anumang oras. Inilabas ni Tang Wulan ang isang asul na pilak na emperador at sumisid sa dagat. Sa sandaling hinawakan ng Blue Silver Emperor ang ibabaw ng tubig, si Tang Wulan ay biglang nakaramdam ng pagkabigla sa buong katawan niya, at pagkatapos, isang kakilakilabot na pagsipsip ang nagmula sa tubig. Ang kapangyarihan ng espiritu, ang kapangyarihan ng dugo at enerhiya sa katawan ni Tang Wulan ay agad na dumagsa sa kahabaan ng asul na pilak na emperador. Nagmamadali niyang hinagis ang Blue Silver Emperor, ngunit sa maikling panahon, namutla na ang front end ng Blue Silver Emperor.
Huwag hawakan ang tubig dagat na ito. Ang tubig dagat ay may malakas na epekto ng paglamon sa sigla ng langit at lupa. Kapag nahawakan, ito ay magpapabilis sa pagkawala ng sigla ng langit at lupa. Napakapalad ni Tang Wulan na hindi sila direktang nahulog sa itim na dagat na ito ngayon. Kung hindi, hanggat hinawakan nila ang tubig, ang kanilang pagkonsumo ay tiyak na tataas ng geometriko. Sinabi ni Yuanan Yahui, pupunta ako at tingnan. Tumango si Tang Wulan, mag-ingat sa lahat, bumalik ka agad kung may nararamdaman kang mali. Oo. Tumango si Yuan Yahui, at nabitawan ang mga pakpak ng nahulog na anghel sa likod niya. Sa isang mahinang tapik, lumipad siya sa hangin. Pagkatapos ay dahan-dahan itong lumutang sa ibabaw ng tubig ng itim na dagat. Sa sandaling marating niya ang ibabaw ng dagat, isang malabong itim na ambon ang lumitaw sa kanyang katawan, si Yuan Yahui ay nagmamadaling ibinaba ang kanyang mga pakpak at pumailan lang sa mas mataas na lugar. Binawasan nito ang itim na ambon sa kanyang katawan, at pagkatapos ay lumipad patungo sa malayo. Hindi nagtagal ay dumating ang layo na 300 metro. Sa pagitan ng isla at isla, bukod sa itim na dagat, mayroon pa ring malinaw na tubig dahil sa malayo. Sa wakas ay lumipad si Yuanan Yahui mula sa saklaw na 300 metro, ngunit sa sandaling iyon, biglang nawala ang kanyang figure. Nawala. Yuanan. Nag-aalalang tawag ni Xi. Hinawakan siya ni Tang Wulan, huwag kang mataranta. Tingnan mo muna. Paanong hindi nagmamadali si Xi? Nang may sasabihin pa sana siya, kumislap ang liwanag at anino, muling lumitaw si Yuan Yahui sa di kalayuan, at pagkatapos ay mabangis na ikanaway ang kanyang mga pakpak, lumipad pabalik na parang palaso, at nahulog sa lupa. Nakahinga ng maluwag si Xi at mabilis na humakbang, Yuanan, okay ka lang ba? Ayos lang. Umiling si Yuanan, ang sitwasyon ay katulad ng paghatol ng pinuno ng pangkat. Oo nga, pagkatapos lumabas sa hanay na 300 metro, pagkatapos na makapasok sa normal na lugar ng dagat, ang langit at lupang kapangyarihan ay naroroon. Gayunpaman, sa normal na lugar ng dagat, mayroong napakabangis. Si Spirit Beast. Nakaramdam lang ako ng pagkatulala noong mga oras na iyon, na para bang may bumukas sa akin ng isang malaking tubig mula sa mundong ito, at pagkatapos ay bumukas ang aking bibig sa isang palanggana ng dugo. Napakalakas ng hininga. Pagkatapos ay mabilis akong bumalik. Kakaibang masasabing, napakalakas ng Sea Spirit, ngunit hindi siya ng ahas na hawakan ng itim na dagat dito. Bahagyang kumunat ang noo ni Tang Wulan, nararamdaman mo ba na ang lugar na ito ay medyo parang hola, na parang may nakakulong? Walang kapangyarihan sa langit at lupa sa loob, at may mabangis na mga kaluluwang hayop sa dagat sa labas. Mula sa kanilang lahat na pumapasok, kasama ang pagpasok at paglabas ni Yuanan Yahui, malabo nilang maramdaman na ang isla ay tila nasa isang hadlang. Talaga, medyo parang. Tumango si Lezengyo, I feel very uncomfortable here. I guess you are the same. Walang heaven and earth power dito, everything is full of death, this feeling is really uncomfortable. Let's go and see in the depth. Umiling si Tang Wulan, huwag magmadali. Ang panganib sa labas ay pangunahing nagmumula sa mga Sea Spirit Beast. Ngunit ang mga Sea Spirit Beast sa pangkalahatan ay hindi makaalis sa dagat. Kailangan muna nating maghanap ng paraan palabas. Yuanan, subukan mo ulit kung lilipad ka mula sa mas mataas na lugar, hindi ka ba maaaring atakihin ng Sea Spirit Beast? Okay. Nangako si Yuanan Yahui, ang kanyang mga pakpak ay pumapalpak at lumipad sa mas mataas na hangin. Gayunpaman, bago siya lumipad patungo sa Black Sea, bigla siyang nahulog sa 100 metro sa himpapawid. Bagamat desperadong ipinipitik niya ang kanyang mga pakpak, bumagsak siya hanggang 50 metro upang patatagin ang kanyang anyo. Bawal na hangin. Nagtatakang bulalas ni Yuanan, parang may invisible force dito. Lumipad lang ako ng mga 100 meters, parang sinampal ako ng kung sino. Buti na lang, mabilis akong nakareact. Ang hola. Muling lumitaw sa isipan ng lahat ang dalawang salitang ito. Ang interpretasyon sa oras na ito, ang dalawang salitang ito lamang ang pinakatumpak. Hindi makaakyat sa langit, hindi makakapasok sa dagat. Pumasok, ngunit hindi makalabas. Walang kapangyarihan sa langit at lupa. Kaya, dito ka na lang maghintay sa kamatayan. Mapagpasyahang kumilos si Tang Wulan, Farah, tingnan natin ang isla. Palagi siyang naniniwala na dahil hiniling sila ng akademya na pumunta dito para sa pagsasanay sa militar, dapat mayroong layunin at kahalagahan ng akademya. Wala kang dahilan para ilagay sila sa isang hola sa kolehiyo. Sa pag-iisip nito, nanguna si Tang Wulan at naglakad patungo sa kailaliman ng Devil Island. Walang kalsada sa isla, tanging madilim na kakahuyan, hindi matukoy ang direksyon, maaari lamang maglakad patungo sa kailaliman. Pagpasok sa kakahuyan, ang nakamamatay na katahimikan na naramdaman ni Tang Wulan noon ay lalong naging malinaw. Medyo malamig ang hangin sa paligid, at karamihan sa kanila ay hinuranggan ni Tang Wulan na naglalakad sa harapan. Ang kanyang bloodline na hininga ng Golden Dragon King ay kasing kapal ng nagliliyab na araw, na nag-alis sa halos lahat ng malamig at nakamamatay na katahimikan, na nag-akay sa kanyang mga kasosyo na patuloy na lumalim.
Hindi na kailangang sabihin ni Tang Wulan, lahat ay nagsisave din ng kanilang soul power hanggat maaari, at kinokontrol na huwag hayaan ang soul power na dumaloy ng mag-isa. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay dapat na nakalaan para magamit sa mga kritikal na sandali. Kung wala silang mahanap na lugar sa isla na makakapagdugtong sa langit at lupa, kailangan nilang gumawa ng paraan para harapin ang kasalukuyang dilema kanina. Si Tang Wulan ay naglalakad habang pinagmamasdan ang kalangitan. Hiniram nila ang eroplano para umalis ng madaling araw, at unti-unting lumiwanag ang langit. Kahit na tumingin sa labas ng isla, walang pagkakaiba. Anong uri ng malaking kapangyarihan ito na maaaring gumawa ng isang magandang piraso ng kapuluan na ganito ang hitsura? Malinaw, hindi ito dapat artificial, dahil ang Federation ay walang kahulugan na gawin ito. Dahil hindi ito iniisip, kung gayon ang paglitaw ng piraso ng Devil's Islands ay dapat na isang natural na sitwasyon. Saan sila nanggaling? Masasabi bang mayroong napakalaking pormasayon ng mahika na ginagabayan ng kaluluwa sa isla, na patuloy na inaalis ang kapangyarihan ng langit at lupa sa himpapawid? Ngunit kung ito ang kaso, kung gayon paano ipinaliwanag ng itim na dagat? Ang Black Sea ay direktang may kakayahan ng takot na lunukan ang lahat ng enerhiya. Pagkatapos ng 2 oras na paglalakad, ang lahat ay bahagyang pinagpapawisan, ngunit upang mailigtas ang kapangyarihan ng kaluluwa, hindi nila ginamit ang kapangyarihan ng kaluluwa upang mapabilis. Mayroong isang tiyak na dami ng pagkain sa storage soul guidance device, ngunit marami na siyang nakain noong mga araw na iyon nang mahigpit siyang sarado, at wala siyang oras na lagyang muli ito. Sa oras na ito, maaari lamang itong maging praktikal hanggat maaari. Lahat ng tao ay may pahinga sa lugar. Sabi ni Tang Wulan sa malalim na boses. Sa kabuuan, siya ang hindi gaanong naapektuhan dito, at ang makapangyarihang Russian Golden Dragon King na bloodline na aura ay hindi masyadong maaapektuhan sa maikling panahon. Pero kahit ganoon, nagtagal, pero hindi pa rin umubra. Maliban kung masira niya ang kanyang susunod na layer ng Golden Dragon King Seal, magkakaroon ng patuloy na paghaharap. Mabilis na umakyat si Tang Wulan sa isang malaking puno sa tabi niya, pumunta sa mas mataas na lugar, at tumingin sa malayo. Ang itim na kagubatan ay tila walang katapusan. Nang tumingin siya sa kailaliman ng Devil's Island, malabo, parang nakakita siya ng purple-black na nagbabadya. Purple-black? Ano yun? Pagkatapos lamang ng isang sulyap, kusang naramdaman ni Tang Wulan ang malakas na pagtibok ng puso, na nagparamdam sa kanya na parang mapupunit na ang kanyang katawan. Napakalakas ng enerhiya. Hindi, dahil mayroon itong enerhiya, ang enerhiya ay dapat ding bahagi ng kapangyarihan ng langit at lupa. Ang lugar na iyon ay maaaring maging isang pambihirang tagumpay. Sa pag-iisip nito, napasigla ni Tang Wulan ang kanyang espiritu. Pagkabalik niya sa lupa ay agad niyang sinabi sa mga kaibigan niya ang kanyang nakita. Pagkatapos ng maikling pahinga at kumain ng kung ano-ano, umalis na ulit sila. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagkaroon na sila ng malinaw na direksyon. Matapos ang 1 pang 2 oras na paglalakad, sa wakas ay narinig nila ang itim na kagubatan, ngunit ang lupa ay madilim pa rin, na kumalat sa malayo. Sa pagkakataong ito, kahit sa lupa, natatanaw na nila ang lila at itim sa di kalayuan. Ang lilang itim na liwanag ay nagbabadya, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng nakakatakot na kamatayan. Ano iyon? Bulong ni Shu Lizzie. Sumimangot si Li Zhengguo at sinabing, nahihirapan akong magbawas ng timbang. Parang hindi comfortable ang buong katawan ko. Ako rin. Napabuntong hininga si Xu Xiaoyan, at si Li Zhengguo ay nagmamadaling tumayo sa kanyang harapan, na ginawa siyang mas komportable. Bumalik ka sa kagubatan. Nang makita na ang kanyang mga kaibigan ay nagpakita ng sakit, si Tang Wulan ay agad na naglabas ng utos. Ganoon din ang naramdaman niya, ngunit dahil malakas ang kanyang sariling Golden Dragon King bloodline, hindi siya kasing sakit ng kanyang mga kaibigan. Retreat, retreat into the woods, with the shelter of the woods, it's much better. Nakakatakot ang hiningang iyon. Ngunit tila hindi ito kabilang sa anumang enerhiyang katangian na nakita natin. Ano ito? Mataimtim na sinabi ni Ye Xinglan. Sinabi ni Tang Wulan, dapat ay malapit ka upang matiyak. Naghihintay ka rito, pupunta ako at titingnan. Kapitan. Hinawakan ni Xi si Tang Wulan, aalis ako, mabilis ako, ginagamit ko ang battle armor, kahit na may mali, makakabalik ako sa lalong madaling panahon. Umiling si Tang Wulan, tunay ngang mabilis ka, ngunit hindi maganda ang iyong panlaban. Mayroon akong kapangyarihan ng dugo upang suportahan ako, kaya huwag mag-alala, walang mangyayari. Sa aspeto ng pisikal na pagtutol, walang makakapagkumpara kay Tang Wulan, hindi ito magagawa ni Yuanan Yahui. Huminga ng malalim, hindi na iniligtas ni Tang Wulan ang sarili niyang enerhiya. Ang one-word battle armor ay sumasakop sa kanyang buong katawan, at ang ginintoang maskara ay dahan-daang nagsasara, na naghihiwalay sa kanya mula sa labas ng mundo, at ang mabigat na pagbabago-bago ng dugo ay tumagos din. Lumabas si Tang Wulan mula sa kakahuyan sa sandaling lumingon siya sa paligid. Walang tigil, mabilis siyang bumilis, at dumiretso sa direksyon kung saan lumitaw ang lilang itim na liwanag. Oo naman, sa paghihiwalay ng armor ng labanan, mas maganda ang pakiramdam.
Gayunpaman, nararamdaman pa rin ni Tang Wulan na ang enerhiya na tila kayang durugan ang lahat ay dumarami habang siya ay palapit ng palapit. Ang kapangyarihan ng kaluluwa at ang kapangyarihan ng qi at dugo ay perpektong pinagsama, at gumagana ang mga ito ayon sa pamamaraan ni Zuan Chenggang. Hinawakan ni Tang Wulan ang kanyang noo gamit ang kanyang kanang kamay, at ang gintong sibat ng dragon ay nagsimula sa dulo ng sibat na nakaturo ng diretsyo. Ginagamit ng Golden Halo ang Golden Dragon Spear bilang dulo upang pumutok sa isang payong na hugis, na hinahayaan ang kakilakilabot na aura hanggat maaari. Medyo nabawasan ang pressure, at muling bumilis si Tang Wulan. Nararamdaman niya na ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa at qi at kapangyarihan ng dugo ay naubos ng napakabilis. Hindi ito nilunok, ngunit natupok upang labanan ang nakakakilabot na aura. Papalapit na ng papalapit. Nang sumugod siya palabas ng 1 kilometro, naramdaman pa niya na nabasag ang hangin sa paligid. Ang sirang hangin ay humahampas sa kanya, parang isang matalim na talim na patuloy na tumatawa sa kanyang katawan. Kailangan niyang humimok ng mas maraming lakas para lumaban. Nagsimulang lumitaw ang isang pattern ng Dragon Scale sa ibabaw ng One-Word Battle Armor, at walang pagpipilian si Tang Wulan kundi ilabas ang Golden Dragon Body. Isang malalim na dragon na si Yin ang pumaligid sa kanyang katawan, halos hindi nilalabanan ang malakas na pakiramdam ng pagkabasag. Sa sandaling ito, bigla na lang niyang naramdaman na walang laman ang harapan, at ang lahat ng nasa harapan niya ay naging kulay ube at itim, at ang kanyang katawan ay parang nilamon ng kung ano. Nagulat bigla. Ang presyon ng nakaraang kakila-kilabot ay nawala kaagad, at ang kanyang katawan ay gumaan, at siya ay napunta sa ibang mundo. Napabuntong hininga si Tang Wulan. Sa pagkakataong iyon, pakiramdam niya ay halos mapunit na ang kanyang katawan. Kahit ang battle armor ay hindi na makayanan. Ngunit sa oras na ito, lahat ng mapang-ipong puwersa ay nawala, na nagparamdam sa kanya na siya ay magiging paylay. Matapos huminga ng ilang sandali, nalaman niyang nasa isang malaking lambak siya. Ang lambak ay hindi na itim, at maraming halaman ang tumutubo sa paligid. Sa di kalayuan, isang malaking lilang itim na sinag ng liwanag ang pumailan lang sa kalangitan. Nang makita ito, muling lumitaw ang mga nakaraang palpitations ng puso. Ngunit sa sorpresa ni Tang Wulan, mayroon talagang langit at lupang sigla dito, at sa lalong madaling panahon naramdaman niya na ang kayamanan ng buhay sa lugar na ito ay higit na higit pa sa labas ng mundo. Siya ay isang kaluluwa ng martial arts ng halaman, at ang kanyang pangunawa sa hininga ng buhay ay ang pinakamalinaw. Huminga lang siya ng malalim, at pakiramdam niya ay malinis ang buong katawan niya. Hindi masama, maaari kang pumasok ng walang lead. Sa sandaling ito, isang medyo paos na boses ang tumunog. Nagulat si Tang Wulan, at nang lumingon siya, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakatingin sa kanya na nakatagilid ang ulo. Masyado na talaga siyang matanda. Siya ay mga 1.8 metro ang taas, ngunit siya ay medyo nakayuko, may ilang magulo at puting buhok na nakalaylay, at ang kanyang mukha ay nasa paligid, na may balat ng manok at buhok ng crane. Hawak ang isang tungkod sa kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay napakalinaw at hindi malabo. Masyado na siyang matanda, kaya halos hindi masabi ni Tang Wulan sa kanyang ekspresyon sa mukha na tila siya ay nakangiti. Nagmamadaling sinabi ni Tang Wulan, "Hello. Ako si Tang Wulan at nagmula ako sa Shrek Academy." Bahagyang tumango ang matanda, alam mo. Shrek Academy. Boy, napakagwapo mo. Napakamot ng ulo si Tang Wulan, "Senyor, maaari mo bang sabihin sa akin kung saan ang lugar na ito?" Sinabi ng matanda, "Ito ang Devil's Island, at syempre ito ang lugar kung saan nakatira ang Diablo." Hahaha. Pagkasabi nito, siya na mismo ang naunang tumawa. Isang lugar kung saan nakatira ang Diablo. Bahagyang gumalaw ang puso ni Tang Wulan. Mula sa matandang nasa harapan niya, hindi niya maramdaman ang kahit katiting na pagbabanta, o kahit katiting na pagbabago-bago ng enerhiya sa matandang ito. Ito ay tulad ng isang ordinaryong matanda sa isang namamatay na taon. Sinabi ni Tang Wulan, "Hiniling tayo ng akademya na pumunta sa Devil Island para sa pagsasanay sa militar. Hindi ko alam kung ano ang nilalaman ng pagsasanay sa militar." Umiling ang matanda, "I don't care about this. Pero may mag-aasikaso dito. Speaking of it, matagal nang walang pinadala dito ang college mo. Naghihintay ang lahat. Sumama ka sa akin, ihahatid kita doon." Gaya ng sinabi niya, lumingon siya, inaalalayan ang kanyang katawan gamit ang isang tungkod, sumuray-suray siya patungo sa kailaliman ng lambak. "Senyor, sandali lang. May iba pa akong partner. Ano ang dapat nilang gawin? Pwede ko ba silang isama?" Tanong ni Tang Wulan. Huminto ang matanda, "Maaari mo bang dalhin sila?" Mapait na ngumiti si Tang Wulan, "Kung gayon, kailangan ko munang makalabas. Gayunpaman, hindi ko alam kung paano lalabas." Humalaklak ang matanda, "Kaya, mas mabuting kausapin mo muna ako. Hindi ka makakalabas dito." Pagkatapos magsalita, nagpatuloy siya sa paglalakad sa lambak. Walang sinabi si Tang Wulan, ngunit nagmamadaling sumunod, at nagkusa na tulungan ang matanda. Ang matanda ay mukhang napakahirap maglakad, at siya ay pagsuray-suray. Dahan-daang inaalalayan ni Tang Wulan ang kanyang mga kilikili, na pinababa ang bigat ng kanyang katawan. "Senyor, bakit hindi kita buhatin sa likod ko?" Sabi ni Tang Wulan. "Okay." Magalang din ang matanda.
Tumingkayad si Tang Wulan at binuhat ang matanda sa kanyang likod. Napakagaan ng katawan ng matanda, at para sa kapangyarihan ni Tang Wulan, wala man lang siyang timbang. Bueno, pumasok ka sa loob. Mabait na bata. Gayunpaman, dapat kong ipaalala sa iyo na sa Devil's Island, ang kabaitan ay walang silbi. At maaaring magdulot ito ng problema sa iyo. Dumaan ang boses ng matanda mula sa likuran. Pagdating niya, ngumiti lang si Tang Wulan, at mabilis na sumulong sa direksyong itinuro ng matanda. Ang lambak ay malaki at ang lupa ay hindi patag, ngunit lahat ng uri ng mga halaman ay lumalaki ng napakahusay, at maraming mga halaman ang hindi naririnig ni Tang Wulan. At laking gulat niya nang makita iyon dahil masyadong malakas ang aura ng buhay dito, kahit hindi niya sinasadyang magnilay-nilay, ngunit huminga lang, ang kanyang enerhiya at dugo ay banayad na maibabalik, at kasabay nito ay magtutulak sa misteryosong kalangitan upang gumana, bago ito unti-unting makabangon. Pagkonsumo. Tiyak na, ang akademya ay hindi makakahanap ng isang lugar kung saan hindi sila makakaligtas para sa pagsasanay sa militar. Mabilis na naglakad si Tang Wulan dahil gusto niyang makahanap ng lugar kung saan mabilis na lumabas para makapasok ang kanyang mga kaibigan, dahil alam niyang kung hindi siya lalabas mag-isa, lahat ay magiging lubhang sabik pagkatapos ng mahabang panahon. Matapos dumaan sa isang gubat, halos na ibalik ang sariling paglilinang ni Tang Wulan. Sa oras na ito, ang lupain sa harap ay biglang naging mababa, at ang lupa ay naging kulay lila-pula. Ang mas nakakagulat ay nakita ni Tang Wulan ang lugar kung saan lumitaw ang malaking purple red light beam. Ito ay isang malaking mineral na mukhang napaka-irregular, at ito ay nakapasok sa lupa, sa isang lambak, bahagi lamang nito ang nalantad. Ang nakakatakot na purple red light beam na iyon ay umaabot mula sa mineral na ito patungo sa hangin. Nang makita ang malaking purple red ore, si Tang Wulan ay nakaramdam ng matinding sakit sa buong katawan, ang kanyang katawan at kaluluwa ay tila napunit, sumangot siya at bumagsak sa lupa sa isang tuhod. Ang mga kaliskis ng gintong dragon ay lumabas sa stress at mabilis na kumalat sa buong katawan. Ang battle armor ay inilabas din sa susunod na sandali. Sa ilalim ng kanilang pangangalaga, medyo gamaan ang pakiramdam ni Tang Wulan. Ha! Ang matandang lalaki sa likod ni Tang Wulan ay napasigaw sa gulat. Sa susunod na sandali, si Tang Wulan ay muling tumayo. Senyor, okay ka lang. Hindi niya makita ang kakaibang tingin ng matandang nasa likod niya sa mga sandaling ito. Ay, okay lang ako. Sanay na tayo sa lahat ng bagay dito. Sinabi ng matanda, magaling ka talaga. Sa unang pagkakataon na makakita ka ng Destruction Stone ay makakapigil sa maraming tao. Karamihan sa mga tao ay mawawalan ng malay. Akala ko ikaw din. Si Tang Wulan ay natigilan sandali, walang malay. Dahil alam niyang maaaring wala siyang malay, bakit hindi niya ipinaalala? Naisip lang niya ito, at biglang, nang magdilim ang kanyang mga mata, wala siyang alam. Dahan-daang bumagsak si Tang Wulan sa lupa, at binawi ng matandang lalaki ang naputol na kamay sa kanyang leeg, napakatangang bata. Kung may iwan sa atin ang gayong hanggal na batang lalaki, paano siya makakaligtas? Nakikita ko ang isang estranghero napakalapit ng mga tao, hindi ko talaga alam kung paano mabuhay o mamatay. Bangungot, lumabas ka, lumabas ka. Itapon mo ang batang ito at hayaan mong makita ko ang kanyang mga kasama kung paano niya pinapasok. Isang figure ang tila lumabas sa ere at lumapit sa maputing buhok. Ito rin ay isang matandang lalaki, na mukhang hindi gaanong mas bata kaysa sa maputing buhok, ngunit mas malakas kaysa sa kanya. Shattered, ito ang grupo ng mga lalaki na pinadala dito. Pumasok ka mag-isa. Itinuro ng bangungot si Tang Wulan, na nakasuot pa rin ng battle armor. Oo. Pumasok ako mag-isa, mukhang hindi masama. Itapon mo siya at tingnan kung kaya niyang ipasok mag-isa ang mga kasama niya. Kumaway ng kamay ang matandang kilala bilang Shattered. Bakit ako? Bakit hindi ka pumunta? Ang bangungot ay labis na hindi nasisiyahan. Ngumiti si Shattered, hindi bakit. Kasi hindi mo ako matatalo. Ganun lang ka-simple. Nanlaki ang bangungot na mga mata, at may mahinang itim na agos ng hangin sa paligid niya, ngunit sa susunod na sandali ay bumalik siya sa normal, hinawakan si Tang Wulan sa lupa, tamad na akong mag-alala sa iyo, sa wakas ay nakakuha na ako ng ilang maliliit na laruan, wala akong oras para alalahanin ang iyong matandang lalaki. Multo. Pagkatapos magsalita, niyugyug niya ang kanyang katawan, at nawala sa manipis na hangin sa susunod na sandali. Hinaplos ni Shattered ang kanyang mga kamay, ang kanyang malinaw na mga mata ay puno ng pananibik, oo. Sa wakas ay nakakuha na ako ng ilang maliliit na laruan. Sa pagkakataong ito ay hindi ko na sila mabitawan ng ganoon kadali. Paano ko sila mapapanatili sa bingit ng pagbagsak ngunit hindi lang? Paano ang tungkol sa pagbagsak? Well, ito ay isang napaka-interesante na panukala. Ang mga kamay ay ipinanganak, kaya kailangan kong magsanay. Nang magising si Tang Wulan, napapalibutan siya ng mga nag-aalalang mata, hindi ba't ang mga kaibigan niya lang? Boss, gising ka na pala. Nang makitang nagising si Tang Wulan, tuwang-tuwang tumawag si Exi. Mabilis na tumalikod si Tang Wulan at umupo, at hinawakan ang kanyang leeg. Walang anumang kakulangan sa ginhawa sa kanyang katawan. Paano ako nakabalik? Nagkibit-balikat si Lezengyo, yung lumipad pabalik, lumipad lang pabalik mula sa labas.
Parang cannonball, o sumunod na kinuha ka ni Yuanan. Anong problema? Ano ang nahanap mo? Sandaling dumaing si Tang Wulan, at ikinwento ang lahat ng naranasan niya noon. Maaaring ito ay isang ilusyon. Tanong ni Ye Xinglan. Umiling si Tang Wulan, hindi ito ilusyon. Talagang naibalik ang aking espiritong kapangyarihan at lakas ng sigla, at ang malakas na hininga ng buhay sa lugar na iyon ay hindi maalis. Humanda ka, ang lugar na iyon ay dapat kung saan talagang gustong puntahan ng ating pagsasanay sa militar. Kailangan nating pumasok. Okay. Hindi mababawi ng lahat ang kanilang soul power dito, ngunit ang kasalukuyang estado ni Tang Wulan ay naibalik sa kanyang pinakamataas. Sinabi ni Tang Wulan kay Xu Lizhi, dalawang pagbawi ng malalaking meat bond bawat tao, para maibalik ng lahat ang kanilang pisikal na lakas sa sukdulan, at pagkatapos ay walang handa para sa uhaw sa dugo na bean-paste bond. Gayun din, mayroon kang isang kristal na bag para sa lahat. Sa ilalim ng mga sitwasyon ng paggawa ng mga bond na ito, sapat ba ang iyong espiritong kapangyarihan upang suportahan ang buong pagtatanggol ng sandata ng labanan? Sinabi ni Xu Lizhi, walang problema, kakaunti lang ang nainom ko noon. Okay lang. Ang crystal bag ay ang ikalimang espiritong kakayahan ni Xu Lizhi. Matapos itong kunin, maaari nitong payagan ang kumakain na magdagdag ng isang layer ng kristal na proteksyon sa ibabaw ng katawan sa loob ng 1 minuto, at ang epekto nito ay katumbas ng 2 beses ng kakayahan sa pagtatanggol ng sarili nitong buong lakas. Ngunit ang matibay na kristal na bag na ito ay mayroon ding problema, ibig sabihin, ito ay tumatagal ng mahabang panahon upang gawin. Mahirap gawin ito sa panahon ng labanan, at dapat itong ihanda ng maaga. Kaya naman hindi nakarating si Xu Lizhi para sa lahat ng makaharap nila ang masamang espiritong Panginoon noong araw na iyon. Ito ay tumatagal ng 10 minuto upang gawin ang bawat isa, at ito ay kumonsumo ng maraming kapangyarihan ng kanyang sariling kaluluwa. Ngunit ang maganda ay may epekto itong solidong kristal na pakete kapag siya mismo ang kumain nito. Unang ginawa ni Xu Lizhi ang pagbawi ng malalaking meat bonds para kainin ng lahat upang maibalik ang kanilang pisikal na lakas. Si Tang Wulan ay nagsimulang ayusin ang epekto mamaya. Pagkatapos ng maingat na pag-iisip, mayroon na siyang plano. Mula sa punto ng view ng cultivation base, ang lahat ay ang ikalimang singsing, ngunit sa mga tuntunin ng kapangyarihan ng espirito, ang Yuanan Yahui ay umabot na sa antas 58 na siyang pinakamalapit sa antas ng 60. Ang Ye Xinglan ay mayroon ding ika-56 na antas. Karamihan sa iba ay nasa level 55, at si Tang Wulan lang mismo ang nasa level 50. Sa makatuwid, ang problema sa kapangyarihan ng kaluluwa ay hindi malaki. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kakayahan ng katawan na mapaglabanan ito. Si Tang Wulan ay nagkaroon ng nakaraang karanasan ng pag-atake, at ang pangharap na epekto ng puwersa ng pagkawasak ay ang pinakamalakas. Walang duda na kailangan niyang tumayo sa unahan, at kailangang tiisin ng ibang tao ang epekto mula sa lahat ng direksyon. Sa oras na ito, ang kanyang Golden Dragon Violent Domain ay gaganap ng isang mahalagang papel, kasama ang mga star chain na nangangailangan ng mga mata. Sa mabibigat na mga pagpapala, dapat nilang mataid ang mga ito. Pagkatapos ng 1 oras, handa na ang lahat. Sinabi ni Tang Wulan, kunin ang mga tinapay at makinig sa aking order bago kumain. Maghanda. Habang nagsasalita, inilagay niya ang kanyang Golden Dragon Spear ng paalang sa kanyang harapan, habang ang dulo ng sibat ay nakaharap palabas. Isinuot ng lahat ang sandata ng labanan, sumigaw si Tang Wulan sa malalim na boses, Chong. Gaya ng sinabi niya, nagmamadali siyang lumabas. Ang isang hanay ng mga bituin ay mabilis na nag-uugnay sa lahat. Hindi ginamit ni Tang Wulan ang domain ng Golden Dragon Furry sa unang pagkakataon, dahil masyadong mahal ang domain para gamitin sa maagang yugto. Ginamit ni Yuan Yahui ang pagbabago ng isang Fallen Angel sa halip na ang pagbabago ng isang Titan Great Ape na may mas malakas na defensive power. Ang dahilan nito, pinag-iisipan ni Tang Wulan. Kung ito ang pagbabago ng Titan Great Ape, kung ang laki ay masyadong malaki, ang epekto ni Yuan Yahui ay mas malaki. Sa halip, mas mabuting gamitin ang Fallen Angel para mag-transform, at kung nasa harap mo ang sarili mo, mas mababa ang epekto ng lahat. Si Tang Wulan ay nagkaroon na ng karanasan, at mabilis na sumugod si Tang Wulan. Hinarang niya ang nakakatakot na enerhiya mula sa harapan ng mag-isa. Ngunit ang enerhiya na iyon ay nasa lahat ng dako, na nakakaapekto sa kanilang mga katawan mula sa lahat ng direksyon. Itinaas ng lahat ang kanilang kaluluwa, at iwinagayway ni Li Zhengguo ang banal na espada sa kanyang kamay. Maliban kay Yuan Yahui, lahat ng iba ay may banal na liwanag sa kanila. Bagamat ang banal na liwanag ay masisira sa susunod na sandali, ito ay palaging mabuti upang mapaglabanan ito kahit saglit. Ikan-away ni Ye Xinglan ang Star God Sword sa kanyang kamay, at may kaunting liwanag ng bituin na umindayog sa paligid. Ang liwanag ng bituin ay mabilis ding nabasag, na bahagyang nakabawas lamang ng ilang presyon. Ipinakita ng lahat ang kanilang mga kakayahan, tiniis ang sakit ng paghihiwalay ng kanilang sarili, at sumugod sa likod ni Tang Wulan. Dahil sa pagkakaroon ng mga tanikala ng mga bituin, malinaw na nararamdaman ni Tang Wulan ang pagkonsumo ng lahat, at ang enerhiya ng pagkawasak ay naapektuhan sa kanya, at natupok nila ito sa karaniwan.
Bagamat si Tang Wulan mismo ang nasa unahan, ito ay mas mahal kaysa noong siya ay personal na naniningil. Hindi ka makakatipid ng pera sa oras na ito. Huminga ng malalim si Tang Wulan, lumiwanag ang halo sa ilalim ng kanyang mga paa, ang marahas na dumi ng Golden Dragon ay pinakawalan, at ang kanyang katawan ay bumukol sa 3 metro sa isang iglap. Ang 3 metrong taas na katawan ay mas mar-angle kaysa dati, na humaharang sa karamihan ng epekto ng enerhiya at bumibilis. Ang 6 na iba pang tao ng Shrek 7 Monsters ay nakatanggap ng energy blessing mula sa katawan ni Tang Wulan, at ang sakit ay biglang nabawasan ng husto. Ang gininto ang dragon na sibat ni Tang Wulan ay nanginig, at ang gininto ang dragon ay umakyat sa langit upang buksan ang daan. Ang mabangis na dagandong ng dragon ay humadlang sa mapanirang aura na dumadaloy mula sa harapan, at ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng marahas. Bawat hakbang pasulong, ang presyon ay tumataas, at ngayon ito ay nasa ilalim ng pasanin ng 7 tao. Ibinigay ni Tang Wulan ang Golden Dragon Spear sa kanyang kaliwang kamay, at ang buong kaliskis ay nagniningning ng maliwanag, at ang gintong mga kuko ng dragon ng kanyang kanang kamay ay lumabas, at ang kakilakilabot na mga kuko ng gintong dragon ay tumalsik. Ngunit hindi tulad ng dati, nang ang kakilakilabot na mga kuko ng kanyang gintong dragon ay iwagayway palabas, ang mga kuko ng gintong dragon ay tila nag-iilusyon. Pagkaraan ng ilang sandali, aktwal na nakumpleto ng Golden Dragon Claw ang 9 na magkakasunod na pag-indayog. Ito ang Golden Dragon Probong Claw sa 9 na estilo ng Golden Dragon. Pinagsama ni Tang Wulan ang Golden Dragon Probong Claw na itinuro ng kanyang ninuno sa kanyang sariling Golden Dragon na nakakatakot na kuko. Ang kapangyarihan ng pagkawasak ay nabasag din sa isang iglap. Ang enerhiya at dugo ni Tang Wulan ay hamina ng husto. Bean Paste Bonds, Crystal Bonds, kumain. Siya ay sumabog, ang gintong sibat ng dragon ay biglang tumusok, at ang gintong dragon ay lumipad. Sa tulong ng gininto ang dragon na naghihingalo upang masira ang kalawakan, at pagkatapos ay pasulong kasama ang gintong dragon na lumilipad sa isang iglap, katumbas siya ng pagbubukas ng channel para sa kanyang mga kaibigan. Habang ang lahat ng nasa likod niya ay nakasunod ng buong bilis, kinain din nila ang uhaw sa dugo na bean paste bag at ang solidong kristal na bag. Mabilis na lumitaw ang isang layer ng lens sa labas ng battle armor ng lahat, na naghihiwalay sa mapanirang kapangyarihan sa labas. Ito ang unang pagkakataon na kinain ni Tang Wulan ang solidong kristal na bag. Ang epekto ay mas malakas kaysa sa inaasahan. Parang may ibang patong ng baluti na idinagdag sa buong katawan. Kahit na ang mapanirang enerhiya ay nabubulok din ng kristal, ito ay mas mahusay kaysa sa ito ay mas mabagal na direktang mabulok ang kanilang sariling proteksyon. Sa ilalim ng aksyon ng Golden Dragon Rage Domain, ang uhaw sa dugo na bean paste bag at ang malakas na kristal na bag, naramdaman ng lahat na nabawasan ang pressure at naglunsad ng full charge. Ang Food-type Spirit Masters ang may pinakamahinang combat effectiveness noong mga unang araw, at ang pagtaas ay mas mababa sa mga Soul Master na iyon na direktang nagdulot ng pagtaas. Ngunit sa pagpapabuti ng cultivation base, unti-unting lilito ang kakayahan ng Food-type Spirit Master. Ang kanilang pagtaas ay mas direkta, may mas kaunting epekto, at tumatagal ng mas matagal. At walang panganib na magambala. Ang mga Panginoon ng Espiritu ng uri ng pagkain ay mas mahirap na linangin kaysa sa mga Panginoon ng Espiritu ng oiliary na uri. Kailangan nila ng mas masiglang espiritu ng kapangyarihan upang mapabuti ang kanilang sarili, ngunit kapag ang Food-type Spirit Master ay umabot sa isang tiyak na antas, ang kanyang tungkulin ay dapat na mas mataas kaysa sa Oiliary-type Soul Master. Puff! Ang pakiramdam ng pagiging walang laman ay agad na nagpa-refresh kay Tang Wulan, na nagpatunay na hindi siya nananaginip noong nakita niya ang matanda noon. Ang iba ay nakaramdam din ng gun sa kanilang mga katawan, at sa susunod na sandali ay lumitaw sila sa lambak na binisita noon ni Tang Wulan. Biglang hamina ang pressure, kasabay ng lumalakas na enerhiya ng buhay na ginamit sa isang iglap, lahat ay hindi napigil ang huminga. Kasabay nito, nagpakita rin ito ng pakiramdam ng ginhawa. Si Tang Wulan ay nakatayo sa harapan na may gininto ang helmet at gintong baluti, na may hawak na gintong sibat ng dragon. Dahil ang iba ay hindi pa nakakabawi ng kanilang espiritu, lahat sila ay mukhang pagod na pagod sa oras na ito. Sa sandaling ito, nakita ni Tang Wulan ang isang matandang lalaking nakaitim na may puting balbas at buhok, ngunit hindi siya kasing banayad ng nakita niya noon. Ang kanyang mga mata ay madilim, ang kanyang ilong ay baluktot, ang kanyang mga kamay sa likod, siya ay nilalamig. Malamig na nakatingin sa kanila. Senior, hello. Binawi ni Tang Wulan ang Golden Dragon Spear at tumango sa matanda. Tumingin sa kanya ang matanda, tumingin sa mga taong humihingal sa likod niya, iwinagayway ang kanyang kamay, sumama ka sa akin. Medyo malambing at matinis ang boses niya, na ikina-awkward ng mga tao. Oo. Kinawayan ni Tang Wulan ang kanyang kamay at inakay ang kanyang mga kaibigan na magmadaling sumunod. Ang matandang nakaitim ay hindi mabilis na naglalakad, ang ruta ay katulad ng dinaanan ni Tang Wulan noon. Pagdating dito muli, pinagmamasdan ang paligid, mas naramdaman ni Tang Wulan ang lilang itim na liwanag sa dikalayuan. Bagamat puno ng sigla ang lugar na ito, ang malaking purple black beam ng liwanag sa dikalayuan ay nagbibigay pa rin ng matinding takot sa mga tao.
Ang amoy na puno ng pagkawasak ay magpaparamdam sa mga tao ng takot, ganap na hindi malay, takot na wala sa kanilang sariling kontrol. Ang 6 na iba pang Shrek 7 Devils ay tumingin sa paligid na nagpapakita ng pagkamausisa. Ito ba ang destinasyon ng kanilang paglalakbay? Kahit na dumaan ito sa hirap at panganib, sa wakas ay narito na. Sa pagdaan sa isang kagubatan, dinala sila ng matandang nakaitim na nakadamit sa isang clearing at huminto. Alam mo ba kung anong ginagawa mo dito? Malumanay na sabi ng matandang nakasuot ng itim. Sinabi ni Tang Wulan, pinapayagan kami ng akademya na pumunta upang magsagawa ng serbisyo militar, na itinuturing na pagsasanay sa militar. Biglang ngumiti ang matandang nakaitim na damit, ngumiti siya, ang mga kulubot sa kanyang mukha ay tila nakapatong sa isa't isa, hindi masabi kakaiba. Oo, military training. Napakasimple lang ng content ng military training. Hanggat hindi ka bumagsak, maaari kang manatili dito ng hanggang 2 taon. Sa panahong ito, hanggat nangyayari ang iyong mental breakdown, ikaw ay paalisin at aalis dito. Kaya, maliit na lalaki, humingi ng iyong mga pagpapala. Sabihin sa amin ang tungkol sa iyong sarili. Mental breakdown. Nang marinig ang 4 na salitang ito, ang 7 Tang Wulan ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga puso ng walang dahilan. Ako si Captain Tang Wulan, ang 5-ring Soul King. One-word Armor Master. Ye Xinglan, ang 5-ring Soul King, One-word Armor Master. Yuanan Yahui, ang 5-ring Soul King, One-word Armor Master. Si Xi, ang 5-ring Soul King, One-word Armor Master. Shu Lizi, ang 5-ring Soul King, One-word Armor Master. For more videos, please like, share and subscribe.